Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 216 hanggang 22. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hanggang buto ang galit sa kanya ng young master dahil kay Prinsesa Sofia. Dahan daw ang tumango ang matanda nang marinig ang tanong ni Travis. Prinsesa Sofia. Sayang, walang kapalaran ang anak ko para pakasalan siya. Ang mga mata ni Travis ay kumikislap sa malamig na liwanag. Gayunpaman, ang mga tao sa labas ay talagang minamaliit ang aking anak at pinupuri na si Alvin. Dahil kinasusuklaman siya ni Juan, kung gayon hindi na kailangan para sa kanya na manatili sa salitang ito. Nang matapos magsalita si Travis, kalmado ang kanyang ekspresyon. Para siyang nag-transform sa hukom ng kamatayan na madaling makapagpasya sa buhay at kamatayan ng iba. Marahil sa kanyang mga mata, hindi niya kailanman isinaalang-alang si Alvin at ang Darfield clan sa likod ni Alvin. Panginoon, nang masakop ng hukbo ng ating Crimson Sky Kingdom ang Southern Barbaric City, nakuha ni Alvin ang pinakadakilang tagumpay, kaya malamang nagagantimpalaan siya ng kanyang kamahalan na emperador, titingalain siya ng mataas, at kunin siyang maging haligi ng kaharian. Bahagyang kumunat ang noo ng matanda at tila bahagyang nag-alinlangan. So ano? Walang pakialam na tanong ni Travis. Marahil ay patay na ang anak ko ngayon, kaya hayaan mo akong kumpletuhin ang kanyang huling hiling. Dahil galit na galit siya sa Alvin na ito, papatayin ko itong Alvin para aliwin ang kanyang espiritu sa langit. Ito ay maaaring ituring na huling bagay na gagawin ko para sa kanya. Kahit na nahulaan niya na ang kanyang anak ay namatay na, mabilis pa ring nabawi ni Travis ang kanyang kalmadong-kalmado. Kung narito si Alvin, tiyak na matatakot siya sa Travis na ito, dahil ang ganitong uri ng tao ang pinakaayaw niya, at siya rin ang pinakamalamig at nakakatakot. Sa madaling araw kinabukasan, sa loob ng maluwang na silid, isinuot ni Alvin ang kanyang damit sa tulong ng dalawang maliliit na babae bago lumabas ng silid. Pagkatapos mag-almusal, pumunta si Alvin sa Paladin Academy. Saan man siya dumaan, hindi nakakagulat na nagdulot siya ng matinding kaguluhan. Alvin, gusto kita. Sa sandaling ito, isang kalapit na babaeng estudyante ang umungal kay Alvin na may pulang mukha. Natigilan si Alvin, at ang nakapalibot na grupo ng mga estudyante ay natigilan din. Isang alon ng mga buntong hininga ang umalangaw-ngaw. Gusto rin kita. Bahagyang ngumiti si Alvin sa babaeng estudyante at nagpatuloy sa paglalakad. Agad namang napatingin ang ilan sa mga babaeng estudyante sa babaeng nagsalita kanina na puno ng inggit ang mga mukha. Natutunan at kinopya nila siya. Alvin, gusto kita. Alvin, gusto kita. Sa pagharap sa mga masugid na babaeng estudyanteng ito, sumagot si Alvin na may banayad ng ngiti sa kanilang lahat. Gusto ko rin kayong lahat. Ang mga kanais-nais na impresyon ay lumitaw sa puso ng mga estudyante ng Paladin Academy na naruroon sa katahimikan ni Alvin. Alvin. Sa sandaling ito, isang tao ang lumakad papunta sa kanya mula sa malayo. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin dahil hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magkusa na batiin siya. Saka, ito ay isang magiliw na pagbati. Ang taong nauna sa kanya ay walang iba kundi si Nick. Nick, nagbago ka na. Isang bakas ng magaan na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin, dahil ang kasalukuyang Nick ay walang dating kay abangan na mayroon siya, ngunit sa halip ay bahagyang mas kalmado. Kahit papaano ay hindi nakasuklam-suklam ang pakiramdam na binigay niya tulad ng dati. Malinaw, ang insidente noong isang araw ay nagdulot ng malaking pagbabago kay Nick. Kailangan ko pa ring pasalamatan dahil pinahintulutan mo akong makita ng malinaw ang maraming bagay. Bukod dyan, ang iyong mga taktika ng tatlong magkakaugnay na estratehiya ay karapat-dapat sa paghanga. Si Nick ay may magiliw na ekspresyon habang siya ay gumanti ng isang ngiti. Matapos siyang talunin ni Alvin sa kabilang pagkakataon, tahimik si Nick ng ilang araw bago gumaling. Malinaw na naisip niya ang maraming bagay at ngayon ay nakita niya si Alvin bilang target na magsulong ng buong tapang.
Sa pagkakataong ito, bilang isang grade 2 student ng Star General Department na sumali sa Crimson Worm Army para magkasamang magtungo sa Hilagang Kanlurang Hangganan, naranasan niya ang kakayahan ni Alvin na gumawa ng mga estratehiya sa loob ng command tent at nakaramdam ng paghanga sa kanyang puso. Siguro, mula noong sandaling iyon, ang hinanakit sa kanyang puso kay Alvin ay tuluyan ng naglaho. Hindi ka rin masama. Nakalusot ka talaga sa Origin Core Stage. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang misteryosong ngumiti. You can even discern days. Natigilan si Nick. Nakalusot lang siya sa daan pabalik sa Imperial City, at wala pang isang buwan ang nakalipas. Kumpiyansa siya na hindi niya kailanman ipinahayag ang kanyang Origin Core Stage na lakas bago ang isa pa. Gayunpaman, hindi niya akalain na maiintindihan ito ni Alvin sa isang sulyap. Alvin, you're really out of the ordinary. Let's be friends, how about it? Puno ng pag-asa ang mukha ni Nick. Di ba magkaibigan na tayo? Nagsimulang tumawa si Alvin. Tumawa rin si Nick. Kung ganoon ay hindi na kita iistorbahin at pumasok na sa klase. Okay. Tumango si Alvin. Ang maikling pag-uusap ni na Alvin at Nick ay nagulat sa nakapalibot na grupo ng mga estudyante. Hindi kaya ito ang maalamat na pagbuo ng pagkakaibigan mula sa palitan ng suntok? Siguro. Maraming estudyante ang bumantong hininga dahil ang ilang mga estudyante sa kanila ay nasaksihan pa ang labanan sa pagitan ni na Alvin at Nick gamit ang kanilang sariling mga mata. Sa oras na iyon, walang ibang hiniling si Nick kundi ang patayin si Alvin. Samantalang ngayon, naging magkaibigan na talaga ang dalawang taong ito. Tunay na hindi magkatugma ang mga gawain sa mundo. Tama, sinabi ba ni Alvin na si Nick ay nakalusot na sa Origin Core Stage kanina? Sa tingin ko, hindi ko akalain na pagkatapos na lumitaw ang isang Origin Core Martial Artist sa loob ng Grade 1 students ng Paladin Academy namin, may lumitaw din na Origin Core Stage Martial Artist sa loob ng Grade 2 students. Sa ilang sandali, ang paksa ng pag-uusap ng grupo ng mga estudyante ay lumipat sa Nick. Sa sandaling pumasok siya sa silid-aralan, napansin ni Alvin ang nagbabagang mga tingin ng lahat maliban kay Ray at Butch na nakatingin sa kanya. Alvin, magandang trabaho. Nagdala ka talaga ng pride sa aming grade isang Star Mastermind Department. Nakakatakot. Ang grupo ng mga estudyante sa kanyang klase ay tumingin kay Alvin at sobrang bukas palad sa kanilang mga salita ng papuri. Nakangiting sagot ni Alvin sa bawat tao. Haha. Alvin, nagkita kami ng kasamang Hudson na iyon kahapon ng hapon pagkaalis mo. Hahanapin ka pa daw niya sa tanghali para makaganti sa iyo. Tumawa si Butch. Get even with me. Get even for what? Si Alvin ay natulala at bahagyang nausisa. Ano pa ba? Natural lang na hindi mo siya tulungang makakuha ng pwesto sa reinforcement troops. Nagsimula ring tumawa si Ray. FK. Binente niyo ako ng ganun-ganun lang. Umirap si Alvin. Ang dalawang taong ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ka namin binenta, siya mismo ang nanghula. Nagkibit balikat si Butch habang bahagyang ngumiti. Sa sandaling ito, pumasok si Charlie sa silid-aralan at tumayo sa podium. Ang kanyang malalim na titig na may halong komplikadong ekspresyon ay bumaba kay Alvin, dahil kahit kailan ay hindi niya akalain na si Alvin ay talagang magkakaroon ng ganoong antas ng natural na talento para utusan ang mga tropa sa isang labanan bilang isang strategist. Namumuno sa isang malaking hukbo ng 100,000 at nakuha ang Southern Champion Kingdom Southern Barbaric City nang hindi nawawala ang isang sundalo. Ang ganitong tagumpay sa labanan ay maaaring ituring na material sa pagtuturo. Malalim na sumulyap si Charlie kay Alvin bago ngumiti, upang humiram ng mga palaso na may mga bangkang gawa sa pawid, pagmamasid sa hindi kilalang daanan, at pagalis ng panggatong sa ilalim ng palayok. Kasama ang naunang pagtawid sa ilog habang dinadaya ang langit, Alvin, hindi ka talaga simple. Masyado kang mabait, teacher, pero ang swerte ko lang. Mapakumbabang ngumiti si Alvin. Ang swerte ay mabuti. Hindi lamang si Charlie, ang mga sulok ng bibig ng lahat ng mga estudyante kasama sina Ray at Butch, ay kumikibot. Ito ay maaaring ituring na may swerte rin. Nang si Charlie ay nawala ng salita, isang figure ang lumitaw sa pintuan ng silid-aralan.
Ang pangalawang dean ng Paladin Academy, si Denver. Tumango si Denver kay Charlie bago tumingin kay Alvin at sinabing, "Alvin, pinatawag ka ng kanyang kamahalan. Sumunod ka sa akin." Swash! Ang sinabi ni Denver ay natural na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng silid-aralan. Ang kanyang kamahalan, ang emperor ng kanilang Crimson Sky Kingdom, ay nagpatawag kay Alvin. Mukhang suswertehin si Alvin. Nahulaan ko na mula noong pinamunuan ni Alvin ang hukbo at nakuha ang Southern Barbaric City ng Southern Champion Kingdom at dinala ang mukha sa Crimson Sky Kingdom, ang kanyang kamahalan ay tiyak na magiging labis na masaya at natural na gagantimpalaan si Alvin batay sa kanyang mga merito. Nagtataka ako kung ano ang ibibigay ng kanyang kamahalan kay Alvin bilang gantimpala. Hindi ba pwedeng tanungin mo na lang si Alvin kapag bumalik na siya? Sa loob ng silid-aralan, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagbulungan sa talakayan, at ang silid-aralan ay bumalik lamang sa katahimikan pagkatapos na si Charlie ay sadyang umubo ng 2 beses. Sumunod si Alvin sa likod ni Denver at naglakad palabas ng Paladin Academy. Sa labas ng akademya, naghihintay sa kanya ang isang marangyang karwahe. Sa tabi ng karwahe ay may 2 tropa ng mga sundalong nakasuot, at isang batang sundalo ang nagsilbing driver ng karwahe. Mukhang hindi galing sa City Guard Army ang mga armor na ito. Ito kaya ang armor ng Imperial Army? Napaisip si Alvin. Lord Vice Dean? Lord Alvin, please. Nang mapansin ang pagdating ni na Alvin at Denver, ang batang sundalo ay tumalon sa karwahe at magalang na sinalubong sila sa karwahe. Nang harapin niya si Alvin, lumitaw ang taos-pusong pagpipitagan sa mukha ng batang sundalo. Bilang isang miyembro ng hukbo, lubos niyang hinangaan ang mga ginawa ni Alvin sa hilagang kanlurang hangganan. Vice Dean, sila ba ang Imperial Army? Nakaupo sa loob ng karwahe, tumingin si Alvin kay Denver habang nagtatanong ito. Tama, sila ang Imperial Army. Bahagyang tumango si Denver bago ngumiti at sinabing, "Umaasa ako sa iyong magandang kapalaran sa oras na ito, dahil normal, kahit na nais kong pumasok sa Imperial Palace, kailangan ko pa ring ihanda ang aking sarili." Gayunpaman, ang karwahe na ito ay personal na inutusan ng Emperor para ihanda para sa iyo. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa Imperial Palace. Ang Imperial Palace ay may isang maringal na kapaligiran at ang mga palasyo ay nakatayo sa malayo, na tila kahanga-hanga at hindi pangkaraniwang. Sa kasalukuyan, ang karwahe na naghatid kay Alvin pasulong ay pumasok sa Imperial Palace at nakatagpo ng kaunti o walang pagtutol bago mabilis na nakarating sa harap ng isang palasyo sa gitna ng Imperial Palace. Sa ilalim ng escort ng batang sundalo na nagsilbing driver ng karwahe, pumasok sa palasyo sina Alvin at Denver. Ang ginto at Jade ay kumikinang sa loob ng palasyo, na naging dahilan upang ang sinuman ay mamangha dito. Pagpasok niya sa palasyo, napansin ni Alvin na mayroon ng 4 na tao. Si Divine Might Marquis Noel at ang kanyang anak ay nakatayo sa isang tabi. At sa trono ng Imperial sa gitna, isang 60 taong gulang na lalaki na nakasuot ng dragon robe ang umupong matatag sa trono. Bagamat may edad na, sa mga taong nakita ni Alvin, ang maringal na presensya ng isang taong may mataas na katayuan sa kanya ang pinakamapang-api. Gayunpaman, ang kaunting maringal na presensya na ito ay hindi nakapagdulot ng anumang epekto kay Alvin. Nahulaan ni Alvin na ang 60 taong gulang na lalaking ito ay dapat ang kasalukuyang emperador ng Crimson Sky Kingdom. Bukod dito, sa tabi ng emperador, mayroon pa ring isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakadamit tulad ng isang Pinoong scholar at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ningning ng karunungan. Mayroon din siyang walang pakialam na ekspresyon at pambihirang disposisyon. Kung nakilala ni Alvin ang gayong figure sa isang ordinaryong okasyon, tiyak na lihim niya itong pupurihin sa kanyang puso. Gayunpaman, habang kaharap ang taong ito ngayon, isang pakiramdam ng pagbabantay ang lumitaw sa puso ni Alvin. Dahil noong papasok pa lang siya sa palasyong ito, napansin niya ang isang mahinang napapansing hangarin ng pagpatay na bumabalot sa kanya. Ang hibla ng hangarin sa pagpatay ay kumislap saglit bago naglaho, at kung hindi dahil kay Alvin na nagtataglay ng mga karanasan at intuition na naipon niya mula sa kanyang nakaraang buhay, maaaring hindi niya ito napansin. 217
Napaisip si Alvin, at hindi nagtagal, nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bukod kay punong ministro Travis, dapat ay walang sino man ang magkakaroon ng ganoong kilos at may kakayahang tumayo sa tabi ng Emperor ng Crimson Sky Kingdom. Ang Travis na ito ay talagang naglalabas ng layuning pumatay sa akin. Naisip ni Alvin sa kanyang puso habang malabo niyang hinuhulaan ang ilang dahilan. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang Paladin Academy, maging ang buong Imperial City ay ikinukumpara ang anak ni Travis, si Juan, sa kanya, at hindi nila napapansin si Juan habang pinupuri nila si Alvin. Malamang, ang Travis na ito ay naglabas ng layuning pumatay sa kanya dahil dito. Ang marangal na punong ministro ng Crimson Sky Kingdom ay may makitid na lawak ng pag-iisip. Isang pakiramdam ng pagbabantay ang lumitaw sa puso ni Alvin. Naunawaan niya na ang Travis na ito ay napakahirap pakitunguhan at isang taong bihasa sa pagtatago ng kanyang iniisip. Matapos ang hanggaring pagpatay na iyon mula sa dati ay kumikislap at naglaho, si Travis ay hindi nagpahayag ng anumang iba pang kakaiba. Ang isang taong may kakayahang pigilan ang kanilang mga damdamin ng perpekto ay hindi magiging isang simpleng figure. 1,000 biyaya, kamahalan. Magalang na binati ni Denver ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom bago bahagyang yumoko. Tumango ang Emperor bago dahan-daang ibinoko ang kanyang bibig. Vice din Denver, maaari mong talikuran ang mga formalidad. Ang iyong kamahalan. Tumingin si Alvin sa Emperor habang bahagya siyang tumango bilang pagpupugay. Bahagyang napakunot ang noo ng Emperor nang makita ang mga kilos ni Alvin, samantalang si Travis, na tumabi sa kanya, ay sumigaw na ng malamig sa malakas na boses, mapangahas, Alvin. Bakit hindi ka lumuhad bilang pagsaludo kapag nakikita mo ang kanyang kamahalan? Baka iniisip mo talaga iyon mula nang ikumpara mo ang serbisyo ni Dean, maaari kang maging merito. Punong Ministro Go, hindi pa nagsasalita ang kanyang kamahalan. Ngunit kapag nag-iingay ka sa harap ng kanyang kamahalan ng ganito, iniisip ko kung saang lugar mo nilalagay ang kanyang kamahalan. Kung saludo ba ako o hindi? Lantaran na nagsasalita. Ano ang F***K na gagawin nito sa iyo? Matapos mapansin ni Alvin ang layunin ng pagpatay sa kanya ni Travis, napuno siya ng pagbabantay at puot kay Travis. Ngayong sinubukan ni Travis na turuan siya ng leksyon sa mismong mukha niya, agad niyang sinaway. Malungkot ang mukha ni Travis, at muling lumitaw ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, maging sina Noel at Flynn ay may bakas ng mapait na ngiti sa gilid ng kanilang mga bibig. Ang Little Alvin na ito ay talagang hindi napigilan sa harap ng Supreme Emperor ng Crimson Sky Kingdom. Gayunpaman, hindi sila nag-alala. Dahil narito sila, tiyak na magiging maayos si Alvin. Ha. Sa sandaling ito, nagsimulang tumawa ang Emperor, at ang kanyang matanda na mukha ay nagpakita ng walang pakialam at masayang ngiti bago tumingin kay Alvin. Ikaw si Alvin. Oo. Bahagyang tumango si Alvin. Kapag kaharap ang emperador, sa halip ay pino at magalang siya. Ikaw lang ang taong nakipag-away sa punong ministro ng ganito maliban sa aking sarili. Lalagpasan ng nakababatang henerasyon ang nakatatanda, hihigitin ng nakababatang henerasyon ang nakatatanda. Ang ngiti sa mukha ng emperador ay hindi napigilan. Parang iniisip pa rin niya ang eksena kanina. Bahagyang napahiya si Travis, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Your Majesty, you flatter me. Naramdaman ko lang na masyadong exaggerated ang reaksyon ni Prime Minister Gu. Ito ay lamang formalidad, kaya bakit mahigpit na sumunod dito tulad nito? Dahan-dahang sinabi ni Alvin, sa hindi mapagkumbaba o mapagmataas na paraan. Ngayon na inilagay mo ito sa ganitong paraan, medyo na-curious ako. Bakit hindi ka lumuhod? Nakangiting tanong ng emperador. Kamahalan, sa aking paningin, sa ilalim ng buong langit, bukod sa langit at lupa, ang aking mga magulang lamang ang makapagpapaluhod sa akin. Tulad ng matandang kasabihan, may ginto sa ilalim ng mga tuhod ng isang tao, at ang kanyang mga tuhod ay nakayuko lamang para sa langit, lupa, at sa kanyang mga magulang. Sabi ni Alvin. May ginto sa ilalim ng mga tuhod ng isang tao, at ang kanyang mga tuhod ay nakayuko lamang para sa langit, lupa at sa kanyang mga magulang. Natigilan ng Emperor nang marinig niya ang sinabi ni Alvin.
Dahan-dahan niyang pinag-isipan ang kasabihang ito bago maingat at masaya na tumawa. Tulad ng inaasahan sa isang tao na maaaring mamuno sa isang malaking hukbo ng 100,000 upang makuha ang Southern Barbaric City ng Southern Champion Kingdom nang hindi nawawala ang isang sundalo. Talagang mayroon kang gayong pagmamataas. Gayunpaman, mayroon kang ang mga kwalifikasyon. I permit you to be exempt from nilang when you see me in the future. How about it? Ang mood ng Emperor ay tila napakabuti. Ngunit ang punong ministro na si Travis ay walang ganoong magandang kalooban, at paminsan-minsan ay kumikislap ang kanyang mga mata na may bakas ng kalungkutan kapag tiningnan niya si Alvin. Ang kadiliman sa loob ni Travis ay isang bagay na lubos na hindi mapapansin ng isa maliban kung susuriing mabuti ang kanyang mga mata. Salamat, kamahalan. Si Alvin ay nagmamadaling yumuko at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Tumingin ang Emperor kay Alvin habang direktang sinabi, "Sige, dinala kita dito ngayon para bigyan ka ng reward. Sa pagkakataong ito, inutusan mo ang malaking hukbo ng aking Crimson Sky Kingdom na 100,000 upang makuha ang Southern Barbaric City ng Southern Champion Kingdom nang hindi nawawala ang isang sundalo, at ito ay isang walang kapantay na serbisyo. Sabihin mo sa akin." Nang lumabas sa bibig niya ang mga salita ng Emperor, maging ang mag-ama nina Noel at Flynn, pati na rin si Denver, ay hindi napigil ang mapakilos. Kamahalan, hindi dapat. Nagmamadaling hinikayat ni Travis. Hindi alam ng mga kabataan ang pagiging komplikado ng mga bagay. Kamahalan ikaw. Ano? Punong ministro, gusto mo bang tulungan akong magdesisyon? Kahit na ang Emperor ay matanda na, nang maningkit ang kanyang mga mata, ang isang pangungusap na binibigkas sa isang patag at walang pakialam na tono ay hindi napigilan ni Travis ang kanyang sarili na mamatla, at siya ay nagmamadaling lumuhad sa sahig. Kamahalan, ang iyong paksa ay ganap na walang ganoong intensyon. Humph! Naniniwala ako na wala kang kapangahasan. Gayunpaman, punong ministro, mukhang medyo discomposed ka ngayon, malamig na ungol ng Emperor. Dahil alam niya na ang anak ni Travis, si Juan, ang nanguna sa mahigit 10,000 opisyal sa kanilang pagkamatay, ang apoy ng galit ay lumitaw sa kanyang puso. At ito ay dahil palagi niyang mataas ang tingin kay Travis. Kung hindi, kahit patay na si Juan, parurusahan pa rin niya si Travis. Kung tutuusin, ang mga kasalanan ng anak ay isinisisi sa ama. Oo, alam ng iyong nasasakupan ang kanyang krimen. Ang iniisip ng iyong nasasakupan tungkol sa kanyang anak, at umaasa ang iyong nasasakupan na patawarin ng iyong kamahalan ang pagkakasala, nagmamadaling pakiusap ni Travis. Bumangon ka, walang pakialam na sabi ng Emperor, na may tonong walang nararamdaman. Salamat, kamahalan. Tumayo si Travis. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang walang pakialam na sinabi, "Punong ministro Go, ayon sa aking pagkakaalam, bumalik si Juan sa Imperial City mahigit 2 buwan na ang nakalipas, tama ba? Iniisip mo ang iyong anak, iniisip ko kung ano ang ibig sabihin nito." Hindi kaya tinuligsan ng kanyang kamahalan si Juan at ginawang magsisi si Juan sa bilangguan. Pagkatapos niyang magsalita, hindi niya pinansin ang galit na tingin ni Travis, tumingin sa Emperor, at magalang na sinabi, "Ang iyong kamahalan ay matalino." Hindi mapigilan ng Emperor na matigilan nang marinig niya ito. Itong munting batang ito, ang ganda ng bibig niya. "Alvin, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo?" Bumalik ang Emperor sa naunang paksa at muling nagtanong kay Alvin. Nag-isip sandali si Alvin bago tumingin sa Emperor at dahan-daang nagsabi, "Kamahalan, nais kong hilingin sa iyo na espesyal na pahintulutan ang pagtatatag ng isang organisasyon, pagkatapos ay payagan akong maging namamahala sa organisasyong ito." Oh! Pakiramdam ng Emperor ay medyo bagong ideya iyon nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. "Then tell me, anong organisasyon ang gusto mong itatag ko para sayo?" "Ang Embroidered Uniform Guard." Nang sabihin ni Alvin ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may isang piraso ng maliwanag na liwanag. Ang nakaburden na uniform guard. Panaginip din ito ni Alvin noong nakaraang buhay niya. Nang maisip niya ang nangingibabaw na embroidered uniform guard sa sinaunang Ming Dynasty sa kanyang nakaraang buhay, biglang bumilis ang tibok ni Alvin sa sabik na pananabik. Ang Embroidered Uniform Guard, sa pagsasalita, ay isang espesyal na organisasyon ng gawain sa loob ng dinastiyang Ming.
Sa madaling salita, isang sable sa kamay ng Emperor, at mayroon silang napakalaking awtoridad. Sa totoo lang, gusto lang ni Alvin na magsaya at matugunan ang pananabik. Kung tutusin, hindi magtatagal sa hinaharap, aalis na siya sa Crimson Sky Kingdom, at hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pagkakataong subukan ito sa hinaharap. O baka, kahit na magkaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, baka wala na siya sa mood. Ang nakabordang uniform guard. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang Emperor ang nataranta, ngunit maging sina Noel at Flynn, pati na rin si Denver at maging si Punong Ministro Travis, lahat ay may mga nalilitong ekspresyon. Nang makitang interesado ang emperador, huminto sandali si Alvin bago nagsabi, "Kamahalan, ang tinatawag na Embroidered Uniform Guard ay isang organisasyon na direktang nasa ilalim ng utos ng iyong kamahalan. Crimson Sky Kingdom halimbawa, upang makitungo sa isang taong hindi gumagalang sa iyong kamahalan, o, sabihin nating, upang malaman kung sino ang lamason sa iyong kamahalan." Nang magsalita si Alvin hanggang sa puntong ito, bukod sa Emperor, naging malungkot ang mga ekspresyon ng iba pang 4 na taong naroroon. Tumingin si Travis kay Alvin habang sinabi niya, sa malamig na boses, "Alvin, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Matayog ang katayuan ng kanyang kamahalan. Sino ang mangangahas na lasunin ang kanyang kamahalan?" Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ng Emperor ay naging sanhi ng pagkatulala ni Travis. Ang Emperor ay tumingin kay Alvin na puno ng interes habang nagtanong, "Ikaw? Nakikita mo ba na ako ay nalason?" "Kamahalan, hindi ko lang malalaman na nalason ka, naiintindihan ko pa kung anong lason ang nahawahan mo, at alam ko pa na ilang taon ka nang nalason. Kung hindi dahil sa malalim na paglilinang ng iyong kamahalan, siguro matagal mo na itong nahawa." Bagamat nasabi ni Alvin kung ano ang ibig sabihin ni Alvin. Kamahalan. Noel, kanyang anak, at Denver lahat ay tumingin sa Emperor at nagulat sa kanilang mga puso. Inamin na lang ba ng kanyang kamahalan na nalason siya? Isang bakas ng lamig ang lumitaw sa kanilang mga puso. Sino ba talaga ang mangangahas na lasunin ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom? Kung papayag ako sa hiling mo, matutulungan mo ba talaga akong mahanap ang naglason sa akin? Nakatuon ang tingin ng Emperor, at isang marangal na aura ang bumalot kay Alvin. Actually, matagal na niyang iniimbestigahan ng palihim ang taong lamason sa kanya, pero bumalik siya na walang dala. Si Alvin ay nanatiling hindi natinag habang siya ay bahagyang ngumiti. "Kung papayag ang iyong kamahalan sa aking kahilingan, hindi lamang ako nakakatulong sa iyong kamahalan na mahanap ang taong lamason sa iyong kamahalan, ngunit nagagawa ko pang gamutin ang lason para sa iyong kamahalan." Samantala, hindi napigilan ni Alvin ang buntong hininga sa kanyang puso. Ang spirit cleansing pill ay talagang isang magandang bagay. At magagamit ko ito kahit saan ako pumunta. Ano? Ang orihinal na tahimik na ekspresyon ng Emperor ay hindi maiwasang mapakilos nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, kahit ang Guildmaster ng Alchemist Guild's main guild, isang grade 6 na alchemist, ay walang magawa sa lason na nahawahan niya. Halos tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Batay sa kanyang mga pagtatantya, maaari siyang mabuhay ng higit sa kalahating taon, kaya palagi niyang iginiit na siya ay may sakit sa publiko at hindi nalalason. Sa totoo lang, sa kanyang paglilinang, paano siya maaaring magkasakit? Talagang matutulungan mo akong gamutin ang lason. Huminga ng malalim ang Emperor at titig na titig kay Alvin na may bahagyang nasa sabik na mood, na para bang nakahawak siya sa huling nagel iligtas na straw. Kung gagaling ang kanyang lason, mabubuhay pa siya ng ilang 10 taon. Kamahalan, kung hindi ka maniniwala sa akin, maaari kong pinuhin ang medicinal pill upang sugpuin ang lason sa loob ng iyong katawan ngayon. Ito ay sapat na upang sugpuin ang isang bahagi ng lason sa loob ng iyong katawan, at ito ay magbibigay daan sa iyo na manatili sa loob ng 1 taon. Si Alvin ay walang pakialam na ekspresyon at ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na tiwala sa sarili. "Ikaw. Isang alchemist." Natigilan ng Emperor. "She." Sa isang pitik ng kanyang kamay, ang isang hibla ng apoy ng tableta ay malabong napansin sa palad ni Alvin. Agad, lahat ng naroroon, bukod kina Noel at Flynn, ay natulala.
Itong si Alvin, bukod sa natural na talento na lumalaban sa langit sa martial Dao at langit na lumalaban sa natural na talento bilang isang strategist, mayroon pa siyang natural na talento na lumalaban sa langit sa alchemy. Isang 18 taong gulang na grade siyam na alchemist. Lalong lumalim ang lungkot sa mga mata ni Travis habang inisyon niya, Alvin, kung ang isang grade siyam na alchemist lang ang makakapagpagaling ng lason para sa kanyang kamahalan, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataong subukan? 218. Sa harap ng panunuyan ni Travis, si Alvin ay masyadong tamad para pansinin ito. Hindi nagtagal, sa ilalim ng kahilingan ni Alvin, ang Emperor ay nag-utos para sa isang tumpok ng mga panggamot na materyales na tipunin para kay Alvin, at ito ay tiyak na bahagi ng mga panggamot na materyales upang pinuhin ang isang grade siyam na spirit cleansing pill. Hindi hiniling ni Alvin sa Emperor na ihanda ang ilan sa mga medicinal catalyst sa loob ng medicinal formula. Siya ay nagpipigil sa medicinal formula at hindi nagplanong pinuhin ang isang kumpletong grade siyam na spirit cleansing pill para ubusin ng Emperor. Mula noong sinaunang panahon, ang mga emperador at hari ay ang pinakamalupit. Ang kasabihang ito ay hindi pamilyar sa kanya. Kung pipihin niya ang isang kumpletong grade siyam na spirit cleansing pill, madali niyang mabubunot at mapapagaling ang lahat ng nakakalason na lason sa loob ng katawan ng Emperor. Ngunit sa ganitong paraan, ang emperador ay walang alinlangan na hahawak ng magandang posisyon sa pagitan nila. Kahit na itatag pa rin ng emperor ang embroidered uniform guard para sa kanya, tiyak na mapapailalim siya sa kontrol ng emperor sa bawat sulok at hindi siya makakakilos ng malaya. Kaya, binalak niyang panatilihing nakatenterhook ang emperor at kailanganin ng emperador ang kanyang tulong. Sa ganitong paraan, ang mga miyembro ng embroidered uniform guard sa ilalim ng kanyang utos ay makakakilos sa isang walang pigil na paraan. Kung tutuusin, ay nalalayan siya ng emperador. Kahit na ang hindi kumpletong grade siyam na spirit cleansing pill ay hindi nabunot ang lason sa loob ng emperor, makakatulong ito sa kanya na pansamantalang sugpuin ang isang bahagi ng lason. Kamangha-manghang pildores na panggamot. Nararamdaman ko na ang malaking dami ng lason sa loob ng aking mga laman loob ay napigilan. Matapos ubusin ng Emperor ang hindi kumpletong grade siyam na spirit cleansing pill, ang kanyang mga mata ay nagningning at isang kawili-wiling na gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kamahalan, kailangan mong ubusin ang tabletang pangtanggal ng lason na ito sa loob ng mahabang panahon upang ganap na matanggal ang nakakalason na lason sa loob ng iyong katawan. Kung hindi ito ubusin ng iyong kamahalan sa loob ng isang panahon, ang lason sa loob ng iyong katawan ay muling magbabalik, kahit sa lawak na ito ay maaaring maging mas walang pigil kaysa sa dati, para sa iyong muling pagbabalik, I will, like a removal disaster. Kamahalan sa mga paunang natukoy na pagitan. Bahagyang ngumiti si Alvin sa Emperor. Ang kanyang mga mata ay may dumadaloy na mga ilaw na umiikot sa loob, at siya lamang ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa loob ng kanyang puso. Alvin, bakit hindi mo nalang pinuhin ang ilan pang mga table tasks para sa pagtanggal ng lason para sa akin? Paano na? Tiningnan ng Emperor si Alvin na may nagbabagang tingin. Bilang kataas-taasang emperador ng Crimson Sky Kingdom, natural niyang nauunawaan kung ano ang iniisip ni Alvin, at ito ay walang iba kundi ang gustong pilitin siya. At saka, kung gusto niyang mabuhay, wala siyang choice. Kamahalan, ang tabletang pangtanggal ng lason na ito ay napakahirap pinuhin, at maliban kung gumaling ako at bubuo ng aking lakas sa loob ng isang buwan, wala akong kumpiyansa na patuloy na pinuhin ito ng matagumpay. Si Alvin ay natural na umiwas. Ang isang bagay ay mahalaga lamang kapag ito ay bihira. Ang munting prinsipyong ito ay isang bagay na natural niyang naiintindihan. Tumingin si Travis kay Alvin habang dahan-daang sinabi, Alvin, dahil ito ang kaso, pagkatapos ay mag-ambag ng formula ng gamot sa tableta para sa pagtanggal ng lason. May malaking bilang ng mga alchemist sa loob ng Imperial Palace, at mas mahusay nilang mapagsilbihan ang kanyang kamahalan. Punong Ministro Go, I'm really sorry, ngunit ang aking medicinal formula ay hindi ibabahagi kahit kanino. Sinulyapan ni Alvin si Travis na may kalmadong tingin. Bago si Travis, wala siya sa mood na makipagtalo sa paligid. Hindi man lang ang kanyang kamahalan.
Ang mga sulok ng bibig ni Travis ay may bakas ng pagngisi, na para bang gusto niyang gamitin ang Emperor para pilitin si Alvin. Punong Ministro Go, mas mabuting huwag mo akong takutin. Kung ako ay matakot sa iyo at makalimutan ang formula ng gamot, sa huli, kahit na ako ay hindi rin ito mapipino. Sa oras na iyon, kung ang kanyang kamahalan ay walang anumang mga tabletang pangtanggal ng lason na gagamitin at ang lason ng kanyang kamahalan ay magbabalik, ang lahat ng pananagutan para sa krimen ay magiging responsibilidad mo. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang bahagyang ngumiti. Ikaw. Malungkot ang mukha ni Travis. Samantala, ang Divine Might Marquis ay tumayo at tumingin sa Emperor. Kamahalan, ayon sa kaalaman ng iyong paksa. Ang isang medicinal formula ay may pambihirang kahalagahan para sa isang alchemist, at ang poison removal pills medicinal formula ay dapat na natatanging medicinal formula ni Alvin. Para sa isang alchemist, ang isang natatanging medicinal formula ay mas mahalaga pa kaysa sa kanilang buhay. Totoo ang sinasabi ng Marquis. Kamahalan, ito ay naiintindihan. Tumayo rin si Denver at nagsalita para kay Alvin. Ano? Baka nag-aalala kayong lahat na aagawin ko ang medicinal formula ng batang ito. Ang Emperor ay ngumiti ng walang pakialam at tumingin kay Alvin. Alvin, ipinagkakalob ko ang iyong kahilingan. Mula sa araw na ito, ipag-uutos ko na itatag ang Embroidered Uniform Guard. At ikaw ang magiging commander ng Embroidered Uniform Guard. Para naman sa mga miyembro ng Embroidered Uniform Guard, ang Divine Might Marquis ang mananagot sa pagpapadala sa kanila. Paano na? Nang matapos siyang magsalita, tumingin ang Emperor kay Noel. Walang objection ang subject mo. Tinanggap ni Noel ang utos. Salamat, kamahalan. Nakangiting tumango si Alvin sa Emperor. Ang punong ministro na si Travis ay may ekspresyon na kasing hindi magandang tingnan. Ang nakaburden na uniform guard. Direkta sa ilalim ng Emperor at tumanggap lamang ng mga utos mula sa Emperor. Ang Embroidered Uniform Guard Commander, si Alvin, ay responsable lamang sa Emperor at may autoridad na kumilos muna at magulat sa Emperor pagkatapos. Kasabay ng utos ng Emperor, ang buong Imperial City ay napukaw nito. Ang nakaburden na Uniform Guard. Ang pangalan na ito ay isang bagay na hindi pamilyar sa lahat bago ngayon, ngunit ngayon ay naging magulo ang ulo ng lahat. Kailan nagkaroon ng ganitong organisasyon sa loob ng Crimson Sky Kingdom? Bagamat alam ko na si Alvin ay gumawa ng isang mahusay na serbisyo at na ang kanyang kamahalan na emperador ay magbibigay ng malaking gantimpala sa kanya, hindi ko akalain na ito ay magiging labis na labis. Kapag naitatag na ang Embroidered Uniform Guard, si Alvin, na siyang commander ng Embroidered Uniform Guard, ay halos maihahambing sa kanyang kamahalan na tagapagsalita. It's too exaggerated. Kapag nabuo na itong Embroidered Uniform Guard, malamang na magkakaroon muli ng kaguluhan sa loob ng Imperial City. Alvin, sa edad na 18, halos nakatayo na siya sa tuktok ng Crimson Sky Kingdom. Napakahirap isipin. Ang bawat sulok sa loob ng Imperial City ay napuno ng mga katulad na talakayan. Sa loob ng audience hall ng Divine Might Marquis Estate. Little Alvin, talagang matapang ka, kahit na nangangahas na pilitin ang kanyang kamahalan na emperador. Ang Divine Might Marquis Noel ay umiling at ngumiti. Napabuntong hininga pa siya sa gulat nang maisip ang eksenang nakita niya sa loob ng Imperial Palace. Ang isang bagong panganak na guya ay talagang hindi natatakot sa isang tigre. Kahit ako nabigla sa'yo. Tumingin si Flynn kay Alvin habang tumatawa siya ng mapait. Bahagyang ngumiti si Alvin. Ang ginagawa ko sa bagay na ito ay orihinal na parang humihingi ng taguan sa isang tigre. Uncle Noel, para sa Embroidered Uniform Guard, bukod kay Liam at Gover, kailangan ko pa ng 9 na tao, ngunit dapat silang mga elite. Ano ang itinuturing na elite? Tumingin ng malalim si Noel kay Alvin at bahagyang nagulat na kakaunti lang ang gusto ni Alvin. Kailangang 8 sa kanila ay mga pag-iral na kapantay ni Liam at Gover kahit man lang. Para sa huli, gusto ko ng half-step void stage na martial artist. Nang matapos magsalita si Alvin, umikot ang mga umaagos na ilaw sa loob ng kanyang mga mata. Half-step void stage.
Parehong nagulat sina Noel at Flynn. Bumalik sa katinoan si Noel at tinuya, bata, humihingi ng 8 taong may lakas na hindi mas mababa kay Liam at Gover ay nagpasakit na sa puso ko. Ngunit ngayon ay humihingi ka lang ng labis na kahilingan at direktang humingi ng half-step void stage na martial artist mula sa akin. Sa tingin mo ba ang isang half-step void stage na binili sa palengke? Uncle Noel, kung may padala mo sa akin ang 9 na taong kailangan ko, bibigyan kita ng magandang pagkakataon. Nakatuon ang tingin ni Alvin habang siya ay misteryosong ngumiti. Anong magandang pagkakataon? Tumingin si Noel kay Alvin na may nagtatanong na ekspresyon. Maging si Flynn, na nakatayo sa gilid, ay interesado. Nakangiti si Alvin habang nagtanong, Uncle Noel, narinig mo na ba ang monkey wine? Monkey wine? Ano? Meron ka anak? Lumiwanag ang tingin ni Noel at bahagyang nagulat. Naging nagmamadali ang paghinga ni Flynn dahil ang monkey wine ay isang mahalagang kayamanan sa isang origin core martial artist dahil nagagawa nitong dagdagan ang cultivation. Dahil alam ni Uncle Noel ang monkey wine, tapos narinig mo na ba ang Monkey King wine? Tanong muli ni Alvin. Monkey King wine. Umiling si Noel. Tungkol naman kay Flynn, wala rin siyang alam. Ang Monkey King wine ay nagtataglay ng medicinal effect na maihahambing sa isang void advancement pill. Napatingin ng malalim si Alvin kay Noel bago dahan daw ang sinabing, sa tingin ko si Uncle Noel ay dapat na interesado dito, tama ba? Void advancement pill. Parehong natulala sina Noel at Flynn. Si Noel ang unang nag-react. Nagsikip ang kanyang mga pupil at maging ang kanyang paghinga ay naging minadali habang ang kanyang dibdib ay gumagalaw pataas at pababa na parang ubusan. Little Alvin, ikaw. Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi direktang tumugon si Alvin kay Flynn. Sa kasalukuyang cultivation ni Uncle Noel, na isang hakbang lamang ang layo mula sa void prying stage, kung mayroon kang tulong ng Monkey King wine, kung gayon ikaw ay ganap na matagumpay na makakapasok sa void prying stage sa loob ng kalahating taon at haharapin ang 6-9 Lightning Tribulation. Alam mo pa ang tungkol sa 6-9 Lightning Tribulation, bata? Sa sandaling ito, tahimik na pumasok ang isang matanda. Ito ay tiyak na ang senior marquis ng Divine Might Marquis Estate. Lolo Nelson. Hindi man lang napansin ni Alvin ang pagdating ng matanda, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan sa pagkakaroon ng void prying stage. Kahit na hindi niya magamit ang kanyang origin energy, nandoon pa rin ang kanyang natamo na yugto. Ama. Lolo. Magalang na yumuko sina Noel at Flynn sa matanda. Little Alvin, magpapadala si Lolo Nelson ng 2 half-step void stage na martial artist sa iyo at bibigyan mo si Lolo Nelson ng 2 patak ng Monkey King wine. Paano na? Tumingin ang matandang lalaki kay Alvin, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng umaagos na liwanag. 2 half-step void stage na martial artist. Nagulat si Alvin. Mukhang ang lakas ng Divine Might Marquis Estate ay mas kakilakilabot kaysa sa inaakala niya. Bumalik sa katinoan si Alvin at bahagyang ngumiti. Lolo Nelson, I'm afraid this won't do. Wala akong masyadong Monkey King wine. Walang pakialam ang matanda habang tumatawa at sinabing, kung gayon, mag-iwan ng 1 patak para sa iyong Uncle Noel, at magpapadala pa rin si Lolo Nelson ng 2 half-step void stage na martial artist sa iyo. Paano naman? Hindi ko talaga akalain na makakaharap mo talaga ang Monkey King wine, ang maalamat na bagay na iyon. Halatang alam ng matanda kung ano ang Monkey King wine. Salamat, Lolo Nelson. Tumawa si Alvin bago sinabing, Lolo Nelson, mayroon pa akong magandang balita na sasabihin sa iyo. Sa susunod na ilang araw, dapat kong i-condense ang grade 8 Pilfire. Sa oras na iyon, magagawa kong pinuhin ang isang grade 8 spirit cleansing pill para sa iyo. Kapag nainom mo na ang grade 8 spirit cleansing pill, ang nakakalason na lason sa loob ng iyong katawan ay mawawala sa loob ng 3 buwan. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang na parang nakakasilaw na hanay ng mga bituin nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Maging sina Noel at Flynn ay parehong nagpahayag ng kawili-wiling nagulat na mga ekspresyon.
Uncle Noel, ito ang mga medicinal materials na kailangan para sa grade 8 spirit cleansing pill. Ikinawi ni Alvin ang kanyang kamay at isinulat ang listahan ng mga panggamot na materyales na kailangan para sa grade 8 spirit cleansing pill. Siyempre, isinulat niya ang isang karagdagang hanay ng mga materyales na panggamot. Ang kabilang set ay isang bagay na inihanda niyang gamitin para pinuhin ang isang grade 8 spirit cleansing pill para kay Jack. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi lamang ang nakakalason na lason sa loob ng katawan ng matanda ay mabubunot, ngunit maging ang paglilinang ni Jack ay mababawi sa void prying stage. Okay. Kukunin ko kaagad ang mga tao upang tipunin sila. Tumango si Noel, at bakas ng pananabik ang nahayag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ang patak ng Monkey King wine. Nag-withdraw si Alvin ng isang bote ng tableta at ipinasa kay Noel. Binuksan ni Noel ang saksakan ng bote, at ang halimuyak ng Monkey King wine ay agad na umagos. 219. Ito ang Monkey King wine. Parang ang origin energy sa loob ng katawan ko ay nagulat sa halimuyak nito. Tinitigan ni Flynn ang Monkey King wine sa mga kamay ni Noel na may nakakapasong tingin. Hindi ko akalain na maaamoy ko ang amoy ng alak ng Monkey King wine sa buhay ko. Tunay na isang pagpapala ng 3 buhay. Ang matanda ay may malalim na naantig na ekspresyon. Para naman sa taong inaalala, si Noel, sa halip ay tuwang-tuwa siya habang inililigpit ang Monkey King wine. Bumaba ang tingin ni Flynn sa figure ni Alvin habang pinagdikit niya ang kanyang palad at kamao. Hehe. Little Alvin, ikaw. Kuya Nigel, bibigyan kita ng isang patak ng Monkey King wine kapag tumuntong ka sa half-step void stage. Hindi pa naibukan ni Flynn ang kanyang bibig nang hulaan ni Alvin kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi naman sa siya ay kuripot, ngunit ang Monkey King wine sa loob ng maliit na bote ng lang ay maaaring hindi man lang umabot sa 30 patak, at bawat patak ay binibilang. Kaya, kailangan niyang gamitin ito ng matipid. Tumawa ng mapait si Flynn. Half-step void stage, iyan ay isang bagay ng maraming taon mula ngayon. Kuya Nigel, hindi kita mabibigyan ng Monkey King wine, pero marami akong monkey wine. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at sa kanyang kamay ay isang pitchel ng alak. Agad na umago sa hangin ang halimuyak ng monkey wine sa pamamagitan ng bibig ng pitchel ng alak. Masarap na alak. Ang mga tingin ng 3 miyembro ng pamilya Nigel ay biglang nagningning. Wala pang oras, isa-isang natikman nilang 3 ang monkey wine. Si Flynn, na naka-cross-leg on the spot pagkatapos niyang uminom ng monkey wine, ay nagpakalma sa kanyang puso habang ipinapaikot niya ang kanyang paraan ng paglilinang, na nagmulat lamang ng kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali. Kaunti na lang at makakalusot na ako. Pagkarating ni Flynn, biglang lumiwanag ang kanyang tingin, at walang kamalay-malay niyang iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang pitchel ng alak. Gayunpaman, napansin niyang walang laman ang pitchel ng alak. Nasaan ang alak? Si Flynn ay may natigil ang ekspresyon. Ininom ito ni na Uncle Noel at Lolo Nelson. Nakangiting umiling si Alvin. Bago pa makapag-react si Flynn, si Alvin ay agad na nadulas, at hindi niya nakalimutang paalalahanan ang matanda at si Noel, Lolo Nelson, Uncle Noel. Ipapaubaya ko sa inyo ang mga miyembro ng aking embroidered uniform guard. Pupunta ako dito para kunin sila bukas. Lolo, Ama, paano kayong dalawa walang iwanan sa akin? Isang tasa lang ang nainom ko. Isang tasa. Mapait ang ekspresyon ni Flynn habang nagrereklamo. Stupid na bata, kung may oras kang magreklamo dito, bakit hindi ka humingi kay Little Alvin ng isang pitchel ng monkey wine? Umiling ang matanda. Tama. Paano ko nakalimutan? Napakakuripot niya sa Monkey King wine, pero hindi naman siya ganoon kakuripot sa monkey wine, di ba? Nagmamadaling tumayo si Flynn at tumakbo kasunod ni Alvin para lang mapansin na matagal nang nawala si Alvin nang walang bakas. Anong bata? No wonder umalis siya nang nagmamadali. Walang magawang ekspresyon si Flynn. Pagkatapos umalis sa Divine Might Marquee Estate, diretsyong umuwi si Alvin at kinulong ang sarili sa loob ng kanyang silid, pagkatapos ay sinimulan niyang pinuhin ang Dragon Blood Pill.
Pagkatapos ng isang oras, natapos na ang Dragon Blood Pill. Sa wakas ay natapos na ni Alvin ang pagtemper ng kanyang fleshly body para sa ika-9 na antas ng core formation stage pagkatapos ubusin ang Dragon Blood Pill. At ang ikalawang anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Raging Python form, ay nakamit ang pagiging perpekto. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, ginamit ni Alvin ang kanyang origin energy para ilabas ang natitirang lakas na panggamot mula sa Monkey King wine na ininom niya noong isang araw at nagsimulang magpalipat-lipat sa kanyang cultivation. Di nagtagal, ang bottleneck ng ika-9 na antas ng core formation stage ay direktang nasira, at ang cultivation ni Alvin ay pumasok sa origin core stage ng sabay-sabay. Pagkatapos ng paghakbang sa origin core stage, mayroon pa ring kaunting lakas na panggamot ng Monkey King wine na nanatili sa loob ng kanyang katawan. Pangatlong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Worm Python form. Sinimulan ni Alvin na i-circulate ang bagong mental cultivation technique para magamit ang natitirang lakas ng panggamot ng Monkey King wine, at nang malapit na siya sa bottleneck ng unang antas ng origin core stage ay ang medicinal strength ng Monkey King wine ay ganap na naubos. Kaluskos na kaluskos. Habang bahagyang iniunat ang kanyang mga kamay, isang malinaw at malambing na tunog ng mga buto ang nagkikiskisan sa isa't isa. Bigla niyang naikuyom ang kamao niya. Swoosh! Agad-agad, 31 sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo sa itaas ng Alvin. Ito ang tiyak na lakas ni Alvin pagkatapos tumuntong sa unang antas ng origin core stage. Matapos makapasok sa unang antas ng origin core stage, ang isang ordinaryong martial artist ay magkakaroon lamang ng lakas ng 20 sinaunang mammoth sa buong lakas, kaya nagtataglay ng lakas ng 8 sinaunang mammoth ng higit pa kaysa noong sila ay nasa ika-9 na antas ng core formation stage. Si Alvin ay talagang mayroon lamang dagdag na lakas ng 8 sinaunang mammoth kumpara sa dati, ngunit ang lakas na ito ay isang bagay na idinagdag sa pundasyon na kanyang orihinal na lakas. Umakyat siya sa ika-9 na antas ng core formation stage sa pamamagitan ng paggamit ng Raging Python form mental cultivation method, at nang makumplito niya ang tempering ng kanyang fleshly body, taglay niya ang lakas ng 23 sinaunang mammoth. Ang lakas ng 11 sinaunang mammoth ay higit pa sa isang ordinaryong 9th level core formation martial artist na taglay. At ngayon, si Alvin, na nakalusot sa unang antas ng origin core stage, ay nagtataglay pa rin ng dagdag na lakas ng 11 sinaunang mammoth kumpara sa isang ordinaryong martial artist na may katulad na antas ng cultivation. Ang pangatlong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Worm Python form, ay tila wala ng tempering ng fleshly body. Sa madaling salita, conventionally lang ako makakapag-cultivate at makakuha ng increase sa strength na katulad ng isang ordinaryong martial artist. Gayunpaman, anuman ang cultivation level na natamo ko, ay worth of mammoth 111,111,111 pa rin ang pagkakaroon ng mas mataas na lakas ng mammoth. Parehong antas ng paglilinang. Napansin ni Alvin ang problemang ito hindi nagtagal. Naunawaan niya sa kanyang puso na dahil lamang dito, matatawag siyang walang talo sa mga martial artist na may parehong antas ng cultivation. Gayunpaman, habang tumataas ang kanyang cultivation level, ang kanyang lakas ay unti-unting lalapit at papalapit sa isang martial artist na may parehong antas ng cultivation sa kanya, at ang kanyang kalamangan ay unti-unting lumiliit. Nakaramdam si Alvin ng bakas ng pressure. Dapat ako ay masigasig na linangin. Kaya ito ang origin core stage. Malinaw na nakikita ni Alvin ang kalagayan sa loob ng kanyang dantian sa pamamagitan ng internal vision. Sa kasalukuyan, ang loob ng kanyang dantian, ang lugar kung saan mayroong orihinal na origin energy sa anyo ng dispersed mist, ay aktwal na lumaki at naging origin core. Ang origin core ay ganap na puti tulad ng snow at tiyak na condensed mula sa origin energy. Ang pangalan ng origin core stage ay eksaktong hinango mula rito, at ang lakas ng isang origin core stage na martial artist ay nakaimbak sa loob ng origin core na nasa dantian. Kung ang dantian ay mapilayan, ang origin core ay mawawala ng suporta at tuluyang mawawala, katulad ng origin energy sa buong katawan na nagkakalat. Katulad ni Tom at Looper, na napilayan ni Alvin noong panahong iyon.
Hindi nagtagal, pumunta si Alvin sa likurang patio upang hanapin ang dalawang batang babae at ang kanyang ina, at ipinasan niya ang isang bote ng tableta sa bawat kamay nila. Sa loob ng bawat bote ng tableta ay isang patak ng Monkey King wine. Young Master, ano ito? May curious na expression si Kelly habang nagtatanong. Tumingin din sina Megan at Rosa kay Alvin. Ito ang Monkey King wine. Kelly, hindi ka pa ba nakalusot sa ika-9 na antas ng core formation stage? Hanggat ubusin mo itong Monkey King wine at i-circulate ang cultivation method na iyong nililinang, sapat na ito para tulungan ka sa pagpasok sa origin core stage. Tumawa si Alvin habang sinabi niya kay Megan, Little Megan, ito ay pareho para sa iyo. Ang iyong kasalukuyang cultivation ay kaunti na lamang ang layo mula sa paglusot sa ika-9 na antas ng core formation stage. Sa pamamagitan ng pag-asa sa drop na ito ng Monkey King wine, hindi ka lamang makakalagpas sa bottleneck at makatuntong sa ika-9 na antas ng formation stage na maabot mo pa ang core na antas ng core. Origin core stage sa isang pagkakataon. Hindi na kailangang sabihin, ang sinabi ni Alvin ay naging dahilan upang magkaroon ng excited na ekspresyon ang dalawang maliliit na babae, at sila ay direktang bumalik sa kanilang mga silid upang magtanim. Nay, magtanim ka na rin. Tumingin si Alvin kay Rosa at bahagyang ngumiti. Bahagyang tumango si Rosa bago sumunod sa likod ni Kelly at Megan upang bumalik sa kanyang silid. Umalis si Alvin ng bahay at naghanap ng tindahan ng damit, pagkatapos ay nag-order siya ng ika-13 ng Setyembre ng Volador robes ayon sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Gaano katagal bago ito matapos? Tanong ni Alvin sa manager. Customer, itong ika-13 ng Setyembre ng damit at personal adornment na na-order mo ay sobrang komplikado, kaya kahit pabilisin ko ang trabaho, natatakot akong mangangailangan ito ng 3 araw, dahan-dahang sabi ng manager. 3 araw. Sumimangot si Alvin. Masyadong mahaba. Mag-isip ka ng ibang paraan. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at bukod sa pera na binayaran niya kanina, naglagay siya ng isa pang 10,000 pilak. Nagsikip ang mga pupils ng manager at nagmamadali siyang tumango. Customer, naiintindihan ko. Kukunin ko pa ang ilang tao na magpapabilis sa trabaho sa buong gabi, at tiyak na matatapos ito bukas. Okay. Tumango si Alvin, pagkatapos ay tumalikod siya para umalis. Nakahanap siya ng tindahan ng armas at nag-order ng 13 saber sheaths. Susunod, bumili siya ng ilang materyales na kinakailangan para sa paggawa ng armas. Pagka-uwi, ginawa niyang 13 spirit saber ang mga materyales na ito. Volador robes, bordado spring saber. Ito ang tunay na embroidered uniform guard. Isang bakas ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Matapos itatag ng Emperor ng Crimson Sky Kingdom ang organisasyon na kilala bilang Embroidered Uniform Guard, ang Emperor ay naglabas din ng isang malawak na courtyard house sa loob ng panloob na lungsod bilang tirahan ng Embroidered Uniform Guard. Nang dumating si Alvin sa courtyard house, napansin niyang may naghihintay na doon. Commander Darfield. Kakapasok lang ni Alvin sa courtyard house nang may lumapit sa kanya na nasa katanghaliang gulang na lalaki para batiin siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng baluti ng Imperial Army, at ang mga bakas ng dignidad ay nahayag mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong sundalo. Kilala mo ako? Ikaw? Nagtatakang tanong ni Alvin. Commander Darfield, ako ang kapitan ng Imperial Army na si Yovan. Inutusan ako ng kanyang kamahalan na ipasa ito kay Commander Darfield. Sa lalong madaling panahon, ipinasa ni Yovan ang isang tumpok ng order token kay Alvin. Ang mga token ng order na ito ay eksaktong pareho, bukod sa isa sa mga ito, na medyo espesyal. Lahat ng order token ay may pagkakatulad. Lahat sila ay may 3 salita na nakaukit sa itaas, Embroidered Uniform Guard. Captain Meng, salamat sa gulo. Tinanggap ni Alvin ang order token at tumango ng nakangiti kay Yovan. Commander Darfield, welcome ka. Nakangiting sagot ni Yovan.
Bagamat isang 18 taong gulang na kabataan lamang ang nakatayo sa harapan niya, hindi siya nang ahas na maliitin si Alvin kahit kaunti. Anong biro? Ang kabataang ito ang pinakasikat na tao sa loob ng hukbo ng Crimson Sky Kingdom ngayon. Mula nang malaman ang pagtatatag ng organisasyon na kilala bilang Embroidered Uniform Guard, hindi kilalang dami ng mga tao ang lalaban para sa pagkakataong sumali dito. Commander Darfield. Tumingin si Yoven kay Alvin at tila nag-aalangan. Captain Meng, may iba pa ba? Tanong ni Alvin. Commander Darfield, I wonder kung kulang ba ang tauhan sa Embroidered Uniform Guard mo? Tanong ni Yoven. Tumawa si Alvin habang nagtanong, ano? Kapitan Meng, iniisip mo bang iwanan ang Imperial Army para sumama sa aking Embroidered Uniform Guard? Hindi, kapatid ito ng nasasakupan ko. Lalo niyang hinahangaan si Commander Darfield. Umiling si Yoven. Hanggat walang problema sa kanyang pagkatao, at ang kanyang paglilinang ay nasa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage o mas mataas, pagkatapos ay kukunin siya ng Embroidered Uniform Guard. Mabagal na sabi ni Alvin. Napatulala si Yoven nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Kahit siya, na kapitan ng Imperial Army, ay nasa ikapitong antas lamang ng Nascent Soul Stage. Mabangis na lumunok ng laway si Yoven at bahagyang nag-alinlangan, Commander Darfield, maaari bang ang iyong Embroidered Uniform Guard ay nagre-recruit lamang ng mga tao sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage o higit pa? Tumango si Alvin. Eksakto, ito ang pinakamababang threshold. Pinakamababang threshold. Napansin ni Yoven na anumang oras ay lalabas na ang kanyang puso. Magandang langit. Itong Commander Darfield ay talagang hindi ordinaryong tao. Kasabay ng pag-alis ni Yoven, sa lalong madaling panahon, ang pinakamababang threshold na kinakailangan para sa Embroidered Uniform Guard ay kumalat sa buong Imperial Army at maging sa buong Imperial City. 220. Ang pinakamababang threshold para sa pagtanggap ng Embroidered Uniform Guards ay ang ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Sa loob ng ilang panahon, ito ay naging katatawanan ng buong Imperial City, dahil pakiramdam nilang lahat na ang commander ng Embroidered Uniform Guard, si Alvin, ay nagpapakasawa sa pinakamaligaw na pantasya. Paano ang isang pag-iral sa itaas ng ikapitong antas ng Nascent Soul Stage ay isang taong maaari niyang i-recruit dahil lang sa gusto niya? Ang kalangitan ay napuno ng pulang ulap sa dapit hapon. Imperial City, sa campsite ng City Guard Army. 13 matataas at malalaking kabayo ang tumayo sa harap ng pasukan ng campsite, pagkatapos ay 13 figure ang tumalon upang bumaba sa lupa. Ang 13 taong ito ay nagsuot ng standardized na Volador robes. Sa bawat baywang nila ay nakasabit ang isang order token at isang makitid at mahabang saber, ang Embroidered Spring Saber. Isang kabataan ang nanguna sa 13 katao. Bakas na bakas ang pagiging immaturity sa gwapong mukha ng binata. Maaaring sabihin na ang kabataan ay malapit ng mag-19 at maging isang binata. Sino kayong lahat? Ang 10 armored soldiers na nakabantay sa pasukan sa campsite ng City Guard Army ay matinding nanlilisik nang makita nila ang 13 papalapit na mga tao. Mapangahas. Malamig na bumantong hininga ang kabataang nangunguna habang ang malamig at walang pakialam niyang tingin ay dumaan sa mga sundalo ng City Guard Army. Hindi niya ito pinansin habang diretsyong pumasok sa campsite ng City Guard Army. Kayong lahat. Ang isa sa mga sundalo ay humakbang pasulong, nais na hamarang sa kanilang landas. Gayunpaman, sa halip ay hinayla siya pabalik ng isa sa mga sundalo sa tabi niya. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na may pumipilit na pumasok sa campsite ng ating City Guard Army? Sumimangot ang kawal na balak hamarang sa kanila. Nabaliw ka na ba? Hindi mo ba nakita yung order token sa bewang nila? Sila yung Embroidered Uniform Guard. Ang kawal na humila sa unang sundalo pabalik ay huminga ng malalim, at nakaramdam ng takot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ano? Ang Embroidered Uniform Guard. Hindi ba ang pinakamababang threshold para sa pagtanggap sa Embroidered Uniform Guard ay ang ikapitong antas ng Nascent Soul Stage? May mga tao kaya talagang sumali sa Embroidered Uniform Guard. Sino ang nakakaalam?
Kung hindi ako nagkakamali, kung gayon ang mga kabataang nangunguna ay dapat na ang commander ng Embroidered Uniform Guard, si Alvin. Ang paghiral ng Embroidered Uniform Guard ay inaprubahan ng kanyang kamahalan na Emperor. Si Commander Darfield ay tagapagsalita pa nga ng kanyang kamahalan na Emperor. Not to mention me, even the Lord Commander of our City Guard Army ay malamang na kailangang matakot sa kanya ng bahagya. Pumasok si Alvin sa campsite ng City Guard Army at dumiretso sa tent sa gitna. Kahit saan siya madaanan, magbibigay daan ang mga sundalo ng City Guard Army. Nanguna si Alvin kasama ang dalawang matandang lalaki na sumusunod sa kanyang likuran, at sa likod ng dalawang matanda ay may tent nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Si Liam at Gover ay nakakagulat na kasama ng 10 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Si Alvin ay bumiyahe sa Divine Might Marquee Estate kaninang umaga at inihiwalay ang kanyang sarili sa tadhana ng pagiging isang commander na walang sinumang mag-uutos. Kumuha siya ng 10 tao mula sa Divine Might Marquee Estate, at idinagdag sa Liam at Gover. Ang kasalukuyang Embroidered Uniform Guard ay may eksaktong 13 tao kasama siya. Isang apurahang figure ang sumugod sa tent sa gitna ng campsite ng City Guard Army at nagmamadaling nagulat, "Lord Commander, the Embroidered Uniform Guard." Dumating na ang Embroidered Uniform Guard. Ano? Ang City Guard Army Commander, si Ronald, ay bahagyang naging malungkot ang ekspresyon. Ilan sa kanila ang dumating? A total of 13 people including Commander Darfield, sagot ng taong pumasok kanina. 13 tao. Sa madaling salita, bukod sa kanya, mayroong 12 na pag-iral sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage o higit pa. Anong labis na pagmamalabas ng Divine Might Marquee, talagang nakikipagtulungan siya sa munting bastard. Tama, ang Divine Might Marquee ay ang mabuting kaibigan ng ama ng munting bastard na iyon. Lumubog ang mukha ni Ronald habang sinabi niya sa taong pumasok kanina. Pumunta abisuhan ng iba pang mga kapitan na tawagan ang lahat ng mga kapatid sa loob ng campsite. Nais kong ipaalam sa maliit na bastard na ang camping ng aking hukbo ng lungsod ay hindi isang lugar na maaari niyang kumilos ayon sa gusto niya. Oo. Tinanggap ng taong pumasok kanina ang mga order at umalis. Alvin, napakaswerte mo talaga. Kahit na ang Nascent Soul martial artist na pinadala ko ay hindi nagawang kunin ang iyong buhay. Gayunpaman, ngayong araw, dahil dinala mo ang mga tao sa campsite ng aking City Guard Army upang kumilos ng mabangis, kung gayon gagawin ko ang iyong huling paglalakbay. Bakas ng makapidyo hiningang lamig ang kumikislap sa mga mata ni Ronald. Sa labas. Dumating si Alvin malapit sa gitnang tolda at itinigil ang kanyang mga yapek. Huminto ang 12 sa likod niya. Samantala, ang mga sundalo na nakagarrison sa loob ng campsite ng City Guard Army ay sumugod, at sa ilang sandali, ang lupa ay nanginig at ang mga bundok ay umugoy. Pinalibutan ng grupo ng mga sundalo ng City Army Guard ang grupo ni Alvin na parang balde na nakapalibot sa tubig, dahilan upang wala silang daanan para makatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala muli ni Alvin si Ronald. Lumakad si Ronald sa malalaking hakbang. Napuno ng uhaw sa dugo ng ngiti ang mukha niya. Alvin, hindi ko akalain na ihahatid mo talaga ang sarili mo sa akin sa sarili mong kagustuhan. Sa labas, ikaw ay may pagkakakilanlan bilang commander ng Embroidered Uniform Guard, at marahil ay nangangamba akong patayin ka. Ngunit ngayon na pinilit mong pumasok sa campsite ng City Guard Army nang walang dahilan, kahit papatayin kita, sa tingin ko ay sisisihin mo ang kanyang kamahalan. Hindi inakala ni Alvin na banta si Ronald na papatayin siya sa sandaling lumitaw siya. Mukhang tama talaga ang pagdating niya ngayon. Ronald, ang yabang mo gaya ng dati. Di ba sabi mo siguradong mamamatay ako sa araw na iyon? Hindi pa ba ako buhay at maayos? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang mapanuksong ngiti nang harapin ang pang-aasar ni Ronald. Ikaw. Lumubog ang mukha ni Ronald. Kung hindi lang dahil sa pagdating ng Grand Elder ng Darfield clan mo, bangkay ka na sana noon. Gayunpaman, ganoon din ngayon. Kailangan kong sabihin, talagang naging sorpresa mo ako.
Itinakda mo ang threshold para sa pagtanggap sa may burden na uniforme na bantay na napakataas, ngunit ang banal na maaaring marquee ay talagang nagbigay sa iyo ng 12 katao. Alam mo bang sila ang mga taong ibinigay sa akin ng Divine Might Marquee? Bahagyang nagulat si Alvin. Humph! Ang alam ko ay lampas sa iyong imahinasyon. Ngumisi si Ronald. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang itinoon niya ang kanyang tingin kay Ronald at dahan-daang sinabi, Commander Brown, pumunta ako dito ngayon para pag-usapan ang nangyari noong 5 buwan na nakalipas kasama ka. Ang taong pinadala mo para pumatay sa akin ay namatay na sa loob ng ilang. Nandito ako ngayon para ayusin ang mga account sa pagitan natin. Hindi ako magiging gaaman, tulungan mo lang ako. Sa pagkabigla ko. Natigilan ang mga nakapaligid na sundalo ng City Guard Army nang pumasok sa kanilang tenga ang sinabi ni Alvin. 10 milyong silver, at hindi ito pagiging gaaman. Nagbibiro ba itong commander ng embroidered uniform guard? Alvin, mukhang alam mo na ang lahat. Medyo nanlamig ang tingin ni Ronald. Mayroon kang ilang kakayahan. Sa katunayan ay magagawang buksan ang bibig ng aking nasasakupan. Ano, Commander Ronald, inaamin mo ba? Natatawang tanong ni Alvin. So paano kung umamin ako? Ngumisi si Ronald, at nakita ng kanyang mga mata ang lamig ng buto. Pagkatapos ay mabilis na ibigay ang mga bayarin para sa pagtulong sa akin na maalis ang aking pagkabigla para maisama ko ang aking mga kapatid na uminom. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gamulong sa isang malalim na ngiti. Gusto mo pa bang mangolekta ng bayad? Nagsimulang tumawa si Ronald, tumawa ng ligaw at mayabang, tumawa ng walang pagpipigil. Alvin, mukhang hindi mo naisip ang mga pangyayari. Sa tingin mo ba ang ilang taong dinala mo ay makakalaban sa aking libu-libong opisyal ng City Guard Army? Sabihin ko sa iyo, kung lahat ng tao dito ay dumura sa iyo, sapat na para malunod kayong lahat hanggang sa mamatay. Mukhang malaki ang tiwala mo, Commander Brown. Si Alvin ay walang pakialam na ekspresyon. Gayunpaman, isang pakiramdam ng panunuya ang tumalon sa kanyang mga mata. Alvin, huwag mong isipin na isa kang tunay na dakilang figure dahil lang sa nakuha mo ang titulong Embroidered Uniform Guard Commander. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala ka sa harapan ko. Iniabot ni Ronald ang kanyang kamay upang ituro ang mukha ni Alvin, at ang kanyang laway ay nag-spray habang nagsasalita siya sa isang mapagpakumbabang tono. Nanlamig ang mukha ni Alvin. Ito man ang buhay na ito o ang kanyang nakaraang buhay, ang pinakaayaw niya ay may nakaturo sa kanyang mukha habang sila ay nangangaral. Minsan ay may isang mersenaryo na nagmula sa pinakasikat na hukbong dagat na seal ng M-Nation na itinuro ang mukha na ito at bumubulalas ng maraming kalokohan, kaya direktang binasag ni Alvin ang kanyang bungo. Patayin mo siya. Sa parehong oras na ang layunin ng pagpatay sa katawan ni Alvin ay sumugod sa kalangitan, ang walang katulad na malamig at walang malasakit na boses ni Alvin ay sumunod. Patayin mo ako. Nagsimulang tumawa si Ronald na puno ng panunuya at pang-aalipusta ang mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal, napatili ang kanyang ngiti. Dahil umalis na ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Bang! Isang haligi ng dugo ang bumulwak, at karamihan sa mga sundalo ng City Guard Army na naroroon ay hindi pa sa oras upang mag-react nang mapansin nilang umalis na ang ulo ng kanilang commander sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, nakita nila na ang isa sa mga matatandang lalaki sa likod ni Alvin ay may mga patak ng sariwang dugo na tumutulo sa kanyang mga paa habang inalis niya ang kanyang makitid na saber. Ang mga kapitan ng City Guard Army ay lahat ay tumingin sa matandang lalaki na may gulat na ekspresyon, na may mga mukha na puno ng hindi makapaniwala. Nakita lang nila ang matandang lalaki na nag-transform sa isang after image at kahit nawala sa oras upang makita ng malinaw kung gaano karaming mga sinaunang mammoth silhouette ang aktwal na lumitaw sa itaas ng matanda bago pinatay ang kanilang commander. Sila ay lubos na nakatitiyak na ang matandang ito ay hindi bababa sa isang pag-iral sa ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage. Ang kanyang lakas ay talagang hindi mababa sa kanilang commander. At dahil umatake siya ng hindi inaasahan, nagawa niyang patayin ang kanilang commander sa isang hampas lang.
Malamig na bumantong hininga si Alvin, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod kasama ang 12 miyembro ng embroidered uniform guard na nakasuot ng Volador robes at may embroidered spring sabers sa kanilang mga baywang at naglakad palabas ng campsite sa malalaking hakbang. Kahit saan sila dumaan, gumawa ng paraan ang mga opisyal ng City Guard Army. Ngayong namatay na ang commander, natural na hindi sila magiging tanga para magmadali at maghanap ng kamatayan. Ang mga taong dinala nitong commander ng embroidered uniform guard ay hindi lamang sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Sa kanila ay kahit na ikasyam na antas ng Nascent Soul Stage powerhouses. Ang ikasyam na antas ng Nascent Soul Stage, sa mga tuntunin ng lakas, ay may kakayahang maging isang commander ng anumang hukbo sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Gayunpaman, ngayon ay kusang loob nilang sumunod sa likod nitong embroidered uniform guard commander at pinagsilbihan siya. Matapos tumalon si Alvin sa kanyang kabayo pagkatapos lumabas sa campsite ng City Guard Army, may bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Ang pakiramdam na ito ay talagang kasiya siya. Talagang masaya ang araw na ito. Kung may makakaalam ng kasalukuyang iniisip ni Alvin, ito ay isang misteryo kung ano ang magiging ekspresyon nila. Nang makabalik si Alvin at ang kanyang 12 subordinate sa tirahan ng embroidered uniform guards. Isang nakakagulat na balita ang kumalat mula sa loob ng campsite ng City Guard Army upang agad na walisin ang buong Imperial City. Ang commander ng embroidered uniform guards na si Alvin ay nagdala ng 12 embroidered uniform guards at sapilitang pumasok sa campsite ng City Guard Army. Pagkatapos ay pinatay niya ang commander ng City Guard Army na si Ronald at umalis ng malaya. Ang balitang ito ay lubos na nagpagulo sa maraming tao na hindi tumingin ng mabuti sa embroidered uniform guard at lihim na tinutuya ang commander ng embroidered uniform guards na si Alvin bilang isang commander na walang sinumang mag-utos. Napakataas ng threshold para sa pagtanggap sa embroidered uniform guard, ngunit nakaka-recruit pa rin ito ng 12 tao. 12 pag-iral sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage o mas mataas. Ang grupong ito ng embroidered uniform guards ay halos isang piling komposisyon na kumakatawan sa kalidad kaysa sa dami. Narinig ko na ang taong umatake at pumatay sa City Guard Army Commander Ronald ay isa lamang embroidered uniform guard sa ilalim ng command ni Commander Darfield. At pinatay niya si Commander Ronald sa isang solong saber strike. Narinig ko rin ang tungkol dito. Batay sa aking mga pagtatantya, ang lakas ng embroidered uniform guard na iyon ay talagang isang first-rate 9th level Nascent Soul Stage figure. Talagang. Kung wala siya sa ikasyam na antas ng Nascent Soul Stage, paano siya makakaatake ng hindi inaasahan at mapatay si Commander Ronald, na nasa ikasyam na antas din ng Nascent Soul Stage? 221. Ang embroidered uniform guards ay tiyak na gugulatin ang buong Imperial City ngayong gabi. Ilang araw na lamang ang nakalipas mula nang ipasa ng kanyang kamahalan na Emperor ng Crimson Sky Kingdom ang kautusan na itatag ang embroidered uniform guard, at napatay na ng embroidered uniform guard ang commander ng City Guard Army, si Donald. Ang mga aksyon ng embroidered uniform guard ay naging sanhi ng maraming tao sa Imperial City na manginig sa takot, at halos lahat ng mga taong ito ay may sama ng loob kay Alvin. Ari-arian ng pangatlong prinsipe. Bang! Sa loob ng gusali sa gitna ng lawa, naging malungkot ang ekspresyon ng ikatlong prinsipe, nakakatanggap lang ng ulat mula sa kanyang alipin. Inihagis niya ang tasa ng alak sa kanyang kamay upang mabasag sa lupa, na naging sanhi ng ilang mga batang henyo na hindi napigilan ang kanilang mga sarili na manginig sa takot. Lahat, tapos na ang gathering ngayon. Mag-iipon ulit tayo sa ibang pagkakataon. Huminga ng malalim si Third Prince at nagsalita para mapansin ang mga bisita niya. Matapos umalis ang lahat ng mga kabataang henyo na naruroon, ang mga mata ni Third Prince ay kumislap sa isang nakakatakot na lamig. Dahil para na akong apoy at tubig sa kanya, kaya hindi ko na kailangan pang magpigil. Dapat kong sirain ang kanyang mapagmataas na hangin. Maghanda ka na, gusto kong pumasok sa palasyo at makita muna ang aking Imperial Father bukas. Oo. Tinanggap ng katulong ang mga utos saka umalis.
Alvin, sa tingin mo ba talaga na ang pagkamit ng isang maliit na serbisyo ay nagbibigay daan sa iyo upang kumilos sa isang walang pigil na paraan? Gusto ko talagang makita kung paano ka parurusahan ng aking Imperial Father. Ang hindi papantayang malamig na boses ni Third Price ay tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Fifth Princess Estate. Sa loob ng pergola, magalang na nag-uulat ang maputing kilay na matanda sa Fifth Prince tungkol sa bagay na ikinalat at nagbunga ng maraming talakayan sa Imperial City. Ano? Dinala talaga ni Alvin ang kanyang mga nasasakupan na embroidered uniform guards at pinatay si Donald. Nagulat si Fifth Prince sa balitang ito, saka lumubog ang mukha niya. Talagang nag-aalangan siya sa wala at walang prinsipyo. Kamahalan, nabalitaan ko na ang nagsagawa ng gawa ay isa sa kanyang mga nasasakupan na embroidered uniform guards. Ang embroidered uniform guard na iyon ay dapat na isang buhay sa ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage. Bahagyang takot ang nakapaloob sa tono ng matanda na may puting kilay. Mukhang nag-aalala pa rin ang Divine Might Marquis tungkol sa pagkakaibigan nila ni Raymond sa nakalipas na mga taon. At talagang nagsumikap na magpadala ng ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist para utusan ni Alvin. Ang mga mata ni Fifth Prince ay kumikislap sa lamig, at ang kanyang tono ay nanlulumo at mababa. Kamahalan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng matanda na maputi ang kilay. Pinitik ng ika-5 prinsipe ang kanyang manggas at sinabi, na may malamig at walang pakialam na boses, wala na tayong gagawin ngayon. Pupunta ako sa palasyo para makita ang aking imperial na ama bukas. Masyadong mapangahas ang Alvin na ito, sa totoo lang ay nangangahas pang ang patayin ang commander ng City Guard Army. Bukas, tatanggalin siya ng uniform father ko sa kanyang poste bilang estadium. Matalino ang kamahalan. Tumango ang matandang maputi ang kilay. Estate ng punong ministro. Umupo si Travis sa harap ng stone table sa harap ng courtyard habang nilalasap niya ang mabangong tiyaan na may tahimik na pag-iisip. Hindi nagtagal, isang nagmamadaling figure ang sumipol at nagsabi, sa isang magalang na boses, Lord Prime Minister, ang commander ng Embroidered Uniform Guard, Alvin, kasama ang kanyang subordinate Embroidered Uniform Guards at pinatay ang City Guard Army Commander, Donald. Donald! Tumaas ang kilay ni Travis. Bastos na tao lang. Gayunpaman, ang ama ni Donald na ito ay hindi simple. Habang siya ay bumubulong, isang bakas ng madilim na kinang ang sumilay sa mga mata ni Travis. Kinabukasan, kararating lang ni Alvin sa tirahan ng embroidered uniform guard nang siya ay ipatawag sa Imperial Palace. Ito ay ang parehong maningning na palasyo mula sa dati, at si Alvin ay pumasok na may malalaking hakbang. Napansin niya na bukod sa Emperor, na nakaupo sa trono ng Imperial, at punong ministro Travis, na tumabi sa kanya, may nakatayo pa ring 2 tao sa malapit. Ang 2 taong ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Ika-3 prinsipe, ika-5 prinsipe. Bagamat nahulaan niya na ang Emperor na nagpapatawag sa kanya ay tungkol sa bagay na iyon mula pa kahapon, hindi niya akalain na ang ika-3 prinsipe at ang ika-5 prinsipe, na kadalasang nag-aaway, ay talagang tahimik na magkakaisa para sa kapakanan niya. Mukhang outstanding ang mukha niya. Kamahalan. Tumingin si Alvin sa Emperor at bahagyang tumango. Mapangahas. Malungkot ang mga mukha ni Third Prince at Fifth Prince habang nagbubulungan. Mapangahas. Tumingin si Alvin sa kanilang 2 at ngumiti ng walang pakialam. Mga prinsipe, iniisip ko kung gaano ako kapangahas. Alvin, hindi ka lumuhad nang makita mo ang kanyang kamahalan na emperador. Hindi ba ito mapangahas? Tanong ni Third Prince, sa malalim na boses. Ang hindi pagluhod kapag nakita mo ang kanyang kamahalan ng emperador ay isang krimen ng malaking kawalang galang. Alvin, alam mo ba ang iyong krimen? Ang Fifth Prince ay nagdagdag ng insulto sa pinsala. Hindi man lang pinansin ni Alvin ang sinabi ng 2 at sa halip ay tumingin sa Emperor. Sige, kayong magkapatid, tama na. Nagsalita ang Emperador. Imperial na ama. Ang ika-3 prinsipe at ika-5 prinsipe ay parehong natigilan, at tumingin sa Emperor na may nagtatakang ekspresyon.
Walang pakialam na sinabi ng Emperor, nangako na ako kay Commander Darfield na hindi siya lumuhad kapag nakita niya ako sa hinaharap. Wala kayong dapat ipag-abala tungkol sa wala. Exempt sa pagluhod. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Third Prince at Fifth Prince at pareho silang may pagtataka. Hindi nila akalain na magiging bukas palad ang kanilang Imperial Father kay Alvin. Gayunpaman, nang isipin nila ang mga ginawa ni Alvin kahapon, tumahimik ang kanilang mga puso. Sa ganang kanila, sapat na ang pangyayari kahapon upang maging sanhi ng pagbagsak ni Alvin mula sa langit patungo sa impyerno at tuluyan ng hindi na makabangon muli. Sige, ngayong nandito na si Commander Darfield, ano ang masasabi niyong dalawa? Tiningnan ng Emperor ang Third Prince at Fifth Prince at nagtanong ng walang pakialam. Imperial Father, itong si Alvin ay nakuha ang iyong pabor at iginawad mo pa nga bilang commander ng Embroidered Uniform Guard. Dapat siyang gumawa ng halimbawa ng kanyang sarili at pagsilbihan ang aking Imperial family. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa madaling araw kahapon, nawalan siya ng lakas ng loob hanggang sa puntong pinilit niyang pumasok sa campsite ng City Guard Army at pinatay si Commander Donald. Puno ng galit ang mukha ni Third Prince. Imperial Father, si Commander Donald ay isang haligi ng ating kaharian. Gayunpaman, namatay siya sa kamay ng ignorante na batang ito. Sana ay itaguyod ng Imperial Father ang hustisya para kay Commander Donald. Oo, Imperial Father. Ang pagpatay kay Commander Donald ni Alvin ay isang karumal-dumal na krimen. Sana ay tanggalin siya ng Imperial Father sa kanyang posisyon bilang commander ng Embroidered Uniform Guard at mabigat na parusahan bilang babala laban sa iba. Sumama ang Fifth Prince at nakiusap din. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Alvin ay may walang pakialam na ekspresyon, na para bang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa harapan niya. At sa totoo lang, wala talagang pakialam si Alvin sa nangyayari, dahil para sa kanya, ito ay isang komedya lamang. Commander Darfield, tungkol saan ito? Bumaba ang tingin ng Emperor kay Alvin. Naunawaan ni Alvin sa sandaling nakita niya ang kalmadong tingin ng Emperor na talagang hindi lang nalaman ng Emperor ang bagay na iyon at malamang nalaman niya ito kagabi. Ngayon lang siya naglalagay ng isang aksyon sa harap ng Third at Fifth Princes. Ang titig ng Emperor ay tila may pinaghalong kahulugan sa loob. Nakita ni Alvin kung ano ang ibig sabihin ng bakas ng kahulugan na ito, at umaasa ang Emperor na bibigyan siya ni Alvin ng paraan para makawala sa sarili. Bagamat para sa kapakanan na siya lamang ang may kakayahang magpino ng tabletang pangtanggal ng lason, magiging imposible para sa Emperor na parusahan siya, ngunit ang Emperador ay ang Emperador, at nagtataglay siya ng pinakamataas na dignidad. Ngayon ang Emperador ay nangangailangan ng isang paraan upang palayain ang kanyang sarili. Ang iyong kamahalan. Binigyan ni Alvin ang Emperor ng isang tingin na nagsasabing naiintindihan niya, pagkatapos ay dahan daw ang sinabi, ang mga pagkakaiba sa pagitan ko at ni Donald ay lumitaw dahil sa kanyang anak, si Looper. Sa palagay ko ay narinig na ito ng iyong kamahalan. Gayunpaman, hindi alam ng iyong kamahalan na halos 5 buwan na ang nakalipas, sa paglalakbay ay sinundan ko ang Crimson Worm Army, may gustong umalis sa Imperial City at magtungo sa akin. Maaari mong isipin kung paano kung ang taong iyon ay matagumpay, kung gayon hindi ko magagawang makipagtulungan sa hukbo ng hangganan at sa Crimson Worm Army upang makuha ang Southern Barbaric City at maikalat ang kapangyarihan ng aking Crimson Sky Kingdom. Sabi ni Alvin, na may malinaw na boses. Mayroon pa bang ganoong pangyayari? Lumubog ang mukha ng Emperador. Alam mo ba kung sino iyon? Tumango si Alvin. Ito mismo ang gusto kong sabihin sa susunod. Ang taong iyon ay isang miyembro ng City Guard Army, na kumikilos sa ilalim ng utos ng City Guard Army Commander, Donald, na pumuslit sa Crimson Worm Army na may pagnanais na patayin ako sa daan, at maghayganti para sa kanyang anak. Kalokohan. Bullshit. Halos magkasabay na nagsalita ang Third Prince at Fifth Prince. Gayunpaman, sa ilalim ng marangal na titig ng Emperador, pareho silang nagtikom ng kanilang mga bibig. Magpatuloy. Tumingin ang Emperor kay Alvin.
Tumango si Alvin, kamahalan, alam kong pinaghihinalaan ng dalawang prinsipe na hindi totoo ang sinasabi ko. Ngunit ang bagay na ito ay isang bagay na inamin ni Commander Donald ang kanyang sarili kahapon sa campsite ng City Guard Army. Sa una ay wala akong balak na gumawa ng anuman sa kanya, at gusto ko lang siyang magbayad ng maliit na kabayaran. Hindi naman ito sobra, tama. Gayunpaman, hindi pinahahalagahan ng Donald na iyon ang aking kabaitan. Nagbanta siya na papatayin ako at ang mga embroidered uniform guard sa ilalim ng aking pamumuno. Ang lahat ng ito ay isang bagay na narinig ng libu-libong sundalo sa loob ng campsite ng City Guard Army. Kung hindi naniniwala ang dalawang prinsipe, huwag mag-atubiling mag-imbestiga. Nang matapos magsalita si Alvin, tumingin siya sa third prince at fifth prince. Agad namang lumungkot ang mga mukha nila. Nagpatuloy si Alvin. Sa huli, para sa pangangalaga sa sarili, maaari ko lamang utusan ang mga embroidered uniform guard sa ilalim ng aking utos na patayin si Donald bago niya ako patayin. Kung hindi, ang namatay ay ako at ang aking mga embroidered uniform guards. Sana ay maintindihan ng iyong kamahalan. Tumango ang Emperor. Imperial na ama. Sa sandaling ito, isang malinaw at malambing na boses na nakalulugod sa pandinig ang tumunog, pagkatapos ay isang drop-dead na napakarilag na figure ang mabilis na lumakad sa ilalim ng escort ng mga katulong ng palasyo. Ito ay isang batang babae na may walang katulad na anyo na naging dahilan upang hindi mapigilan ng isang tao ang sarili na mawala sa kanyang kagandahan sa isang sulyap lamang. Prinsesa Sofia. Bahagyang nagulat si Alvin dahil hindi niya akalain na dito niya makikita si Prinsesa Sofia. Sofia, mukhang nagmamadali ka. May urgent ka ba? Baka sa mukha ng Emperor ang isang bakas ng pagiging magiliw nang makita niya si Sofia. Ito ay isang bagay na hindi naruroon noong kaharap niya ang ikatlong prinsipe at ikalimang prinsipe, at sapat na iyon upang ipakita kung gaano niya kamahal ang kanyang anak na babae. Imperial Father, balita ko paparusahan mo si Commander Darfield, tama ba? Imperial Father, hindi mo ba pwedeng parusahan si Commander Duen? Hindi siya papatay ng iba nang walang dahilan. Medyo nalagutan ng hininga si Prinsesa Sofia habang nagsasalita. Agad namang natigilan ang lahat ng naroon. Dahil walang inaasahan na si Prinsesa Sofia ay darating ng nagmamadali ay talagang para makiusap sa ngalan ni Alvin. Ang ekspresyon ng third prince at fifth prince ay walang katulad na madilim. Para naman sa Emperor, matalim niyang sinulyapan si Alvin. Dahil siya ay isang makaranasang tao, naunawaan niya na ang kanyang anak na babae ay dapat na lihim na nahulog sa kabataang ito na may katulad na edad. Kung hindi, hindi siya puwersahang pumasok sa silid ng trono. Sofia, sinong nagsabi na paparusahan ni Imperial Father si Commander Duen? Nakangiting umiling ang Emperor. Nagpaliwanag na si Commander Darfield kanina, hindi siya nagkakamali sa bagay na ito, kasalanan ito ng City Guard Army Commander, Donald. Donald, deserved death. Alam ng third prince at fifth prince na nasayang nila ang kanilang oras ngayon nang marinig nila ang sinabi ng Emperor. Namula ang magandang mukha ni Prinsesa Sofia nang marinig niya ang sinabi ng Emperor, dahil hindi niya akalain na magiging ganito ang kahihinatnan ng kanyang pagmamadali rito. Kaya lumabas na kahit hindi siya dumating, ayos lang si Alvin. Saglit siyang nahiya to the point na nahihiya siyang ipakita ang mukha niya. Kayong dalawa. Mabilis na lumipat ang tingin ng Emperor sa third prince at fifth prince, at malamig niyang sinabi, sa susunod, huwag mo akong istorbohin bago mo pa maimbestigahan ng malinaw ang bagay na ito. 222. Oo. Nagmamadaling ibinaba ni third prince at fifth prince ang kanilang mga ulo at sumagot. Sa sandaling ibinaba nila ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga mata ay kumikislap na may siksik na layunin ng pagpatay. Ang layunin ng pagpatay na ito ay natural na nakadirekta kay Alvin. Tumingin ang ikatlong prinsipe sa Emperor at magalang na sinabi, Ama ng Imperyo, kung gayon magpapaumanhin ako. Magdadahilan din ako. Umalis na rin si fifth prince. Saglit na bumaba ang tingin ng Emperor kay Alvin, pagkatapos ay bumaba sa Prinsesa Sofia saglit, patuloy na gumagalaw sa pagitan ng dalawa. Mabuti pa si Alvin at nakaya niyang tumayo roon ng walang pag-aalala na may walang pakialam na ekspresyon.
Gayunpaman, ang mukha ni Prinsesa Sofia ay namumula sa kahihiyan. Imperial Father, ano ang tinitingnan mo? Ha 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 ha. Tumawa ng malakas ang Emperor saglit bago tumigil. Magkakilala kayong dalawa. Nahihiyang tumango si Prinsesa Sofia. Tumingin ang Emperor kay Alvin at bahagyang ngumiti. Commander Darfield, bihira kang pumunta sa palasyo. Dahil kilala mo si Sofia, samahan mo siyang maglakad-lakad. Oo, kamahalan. Sumagot si Alvin bago umalis sa silid ng trono kasama si Prinsesa Sofia. Sumunod din noon ang mga katulong ng palasyo sa likod ni Prinsesa Sofia. At ang punong ministro na si Travis, na nakatayo sa tabi ng Emperor at hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ngayon ay bahagyang lumubog ang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang siksik, mabangis na liwanag. Para siyang isang mabangis at malisyosong makamandag na ahas na pumipili ng kanyang biktima upang lumunin. Kumpara sa dati, medyo awkward ngayon si Prinsesa Sofia. Ito ay dahil hindi niya akalain na ang kabataang ito na kanyang nahuhulog ay talagang may ganoong kalaking kakayahan. Ngayong naglalakad na siya kasama ang kabataang laging nasa panaginip, sa halip ay nahihiya siya hanggang sa hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman ni Alvin na medyo kakaiba din ang kapaligiran. Matapos samahan si Prinsesa Sofia sa paglalakad ng ilang oras, si Alvin ang unang nagsalita. Prinsesa, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. I'll be taking my leave. Okay. Bahagyang tumango si Prinsesa Sofia, pagkatapos ay pinanood niya mula sa malayo ang pag-alis ni Alvin. Saka lang siya napabuntong hininga. Pagkaalis ni Alvin sa Imperial Palace, umiling siya at bumantong hininga. Kahit siya ay hindi alam kung anong klaseng damdamin ang mayroon siya kay Prinsesa Sofia. Gayunpaman, natitiyak niya ang tungkol sa isang bagay, ang puwersahang pagpasok ni Prinsesa Sofia sa silid ng trono upang makiusap sa ngalan ay bahagyang naantig sa kanyang puso. Bagamat hindi siya nakakatulong, ang intensyon niyang ito ay napakahirap makuha. Nagpakawala ng hangin si Alvin, pagkatapos ay bumalik siya sa maluwag na courtyard house na tirahan ng embroidered uniform guard. Commander, ang mga embroidered spring sabers na ibinigay mo sa amin. Mga grade 8 ba silang lahat ng spirit weapons? Katatapos lang ni Alvin sa gate nang mapansin niyang paparating si Liam upang salubungin siya ng may pagtataka. Ang mga tingin ng iba pang 11 ay bumaba din kay Alvin. Hindi nila akalain na magiging sobrang-sobra si Alvin. Ngayon mo lang napansin lahat. Bahagyang ngumiti si Alvin. Commander, hindi mo na kailangang gumastos para humiling sa grade 8 na manggagawa ng armas na pinuhin ang lahat ng mga spirit weapon na ito. Malaki ang ginastos mo, tama. Sabi din ni Gover. It's just some small toys I casually refine myself, I only spent some money on materials. Casual na sabi ni Alvin. Agad, lahat ng 12 sa kanila, kabilang ang half-step void stage na matandang lalaki, ay natulala. Ang kanilang commander ay isang grade 8 weapons craftsman. Ayon sa kanilang kaalaman, ang commander na ito ay tila 19 lamang sa 1 o 2 buwan. Isang 18 taong gulang na grade 8 na manggagawa ng armas, anong uri ng konsepto iyon? Commander, kung hindi mali ang pakiramdam ko, ang grade 8 na mga spirit weapon na ito ay lahat ay may kakayahang magbigay ng buong 20% amplification sa lakas. At higit na mas mahusay kumpara sa mga spirit weapons na pino ng ordinaryong grade 8 na mga manggagawa ng armas. Ang matandang lalaki na pumatay kay Commander Donald kahapon ay hindi napigil ang magsalita. Matanda hong, maganda ang mata mo. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumatango. Ang matandang ito ay tiyak na isa sa 2 half-step void stage powerhouses na ipinadala sa kanya ng Senior Marquis ng Divine Might Marquis Estate. Ngayon, ang iba ay mas nabigla nang marinig nila ang pag-uusap nina Alvin at Old Hong. Inalis nilang lahat ang kanilang mga embroidered spring sabers at seryosong pinagmasdan ang mga ito ng ilang oras, at ang resulta ay napansin nila na eksakto tulad ng sinabi ni Old Hong, kaya nilang dagdagan ang buong 20% ng lakas. Hindi nila maiwasang mapakilos.
Pagkatapos ng lahat, ang isang ordinaryong grade 8 na spirit weapon ay makakapagbigay ng amplification na malapit sa 20% ng lakas, at ang isa na may kakayahang magbigay ng 19% amplification ay maaaring ituring na pinakamataas na kalidad. Ang embroidered spring saber sa kanilang mga kamay ay ganap na kayang ituring bilang extremity sa gitna ng pinakamataas na kalidad ng grade 8 spirit weapons. Ilang sandali, isang pakiramdam ng pagpipitagan ang lumitaw sa kanilang mga titig habang nakatingin sila kay Alvin. Isang 18 taong gulang na origin core martial artist at grade 8 weapons craftsman. Ngunit hindi alam kung anong mga ekspresyon ang mayroon sila kung alam nilang si Alvin ay isa ring grade 8 alchemist. Sa walang oras, tumingin si Alvin kay Liam. Liam, pumunta kayo ni Gover sa lahat ng malalaking tindahan ng gamot sa loob ng Imperial City at hanapin ang ilang uri ng mga panggamot na materyales na ito. Binawi ni Alvin ang isang brush at papel, at isinulat ang ilang uri ng mga panggamot na materyales at pagkatapos ay ipinasa ang papel kay Liam. Pangunahing hanapin ang kanilang mga account mula sa 3 taon na ang nakakaraan, at tingnan kung naaalala nila kung kanino nila ibinenta ang mga panggamot na materyales na iyon. Ang ilang mga panggamot na materyales ay ang lahat ng mga pangunahing panggamot na materyales para sa lason na nahawahan ng emperador, at ang mga ito ay bihirang ginagamit ng sinuman. Ang layunin ni Alvin ay alamin kung sino ang naglason sa emperador. Oo. Tinanggap ni Liam at Gover ang kanilang mga order at umalis. Ang Imperial Palace, sa labas ng isang tahimik at malayong pavilion. Punong Ministro Gu. Isang hangkag na boses ang tila umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Malungkot ang boses at walang kahit katiting na emosyon. Isang matandang nakaitim na nakadamit ang walang tunog na lumitaw. Matandang Bowen. Tumingin si Travis sa matanda at bahagyang tumango. Punong Ministro Gu, may hinahanap ka ba sa akin? Ang matandang nakasuot ng itim na lalaki ay may isang pares ng maputik na mga mata, at ang kanyang buong pagkatao ay tila nagpahayag ng isang malagim na pakiramdam. Kasabay ng kanyang payat na katawan, para siyang babagsak sa tangay ng hangin. Gayunpaman, sa halip ay alam ni Travis na ang lakas ng matandang ito ay lubhang nakakatakot. Hindi bababa sa kanya. Napabuntong hininga si Travis habang dahan-daang sinabi, "Old Bowen, nakikiramay ka." Punong Ministro Gu, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang malagim na aura sa matanda ay tila bahagyang lumalim nang marinig niya ang sinabi ni Travis. Matanda Bowen, baka hindi mo pa rin alam. Ang apo mo, ang kay Looper, si Dantian ay napilayan ng isa pa, at nawala ang buong cultivation niya. Kumislap ang mga mata ni Travis habang sinasabi niya ito. Ano? Ang mapuputik na mga mata ng matandang nakasuot ng itim na mata ay agad na kumikislap na may siksik, maliwanag na liwanag, at isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang bomb alot kay Travis. Punong Ministro Gu, totoo ba ang sinasabi mo? Oo. Tumango si Travis. Sino ang may gawa nito? Naghiganti ba ang anak ko para lang? Bahagyang nabalisa ang kalooban ng matandang nakasuot ng itim. Matanda Bowen. Patay na ang anak mo. Tumawa ng mapait si Travis. Ang matanda na nakaitim na nakadamit ay hindi sumigaw sa pagkakataong ito, ngunit ang kanyang payat na katawan sa halip ay bahagyang nangineg, at ang kanyang boses ay walang katumbas na malamig na para bang nagmula ito sa kailaliman ng impyerno. Punong Ministro Gu, alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Matanda Bowen, ang iyong anak ay tiyak na nagsisikap na maghayganti para sa iyong apo. Gayunpaman, sa huli ay hindi siya nakapaghiganti, at siya mismo ay pinatay bilang pagganti. Ang taong pumatay sa iyong apo at pumatay sa iyong anak ay eksaktong parehong tao. Dahan-daang sabi ni Travis. Sino te? Nagtaas ng kilay ang matandang nakaitim na nakadamit at tumitig sa galit na galit siya hanggang sa sukdulan. Ang Burrowing Uniform Guard Commander, Alvin. Dahan-daang sinabi ni Travis, Matanda Bowen, dapat kang bumalik at makita ang iyong apo. Talagang nag-aalala ako na dahil patay na ang iyong anak, ang Alvin na iyon ay magiging walang awa sa iyong apo. There's niya. Sumigaw ang matandang nakaitim na nakadamit sa mahinang boses, at halo-halong loob sa kanyang tono ay isang makapigil hiningang malamig na lamig.
Whoosh! Agad na nanginig ang anyo ng matandang lalaki na nakasuot ng itim, at siya ay nawala ng walang bakas. Alvin. Gusto ko talagang makita kung paano mo matitiis ang galit nitong baliw na si Bowen. Ang mga sulok ng bibig ni Travis ay napangiti dahil sa kanyang balak na matagumpay. Sa pangunahing kalye ng panloob na lungsod ng Imperial City, hinikayat ni Alvin ang kanyang kabayo na maglakad sa unahan, at sa likuran niya, 10 bordado na uniform guard ang sumunod malapit sa likuran. Ang dalawang matandang lalaki ay parang dalawang Diyos na tagapag-alaga, malapit na pinuprotektahan ang mga tagiliran ni Alvin. Kahit saan dumaan ang 11, lahat ng dumadaan ay lilipat sa gilid para umiwas. Ito ang embroidered uniform guard. Siya ang commander ng embroidered uniform guard, Alvin. Oh my God! Akala ko pa nga na exaggerated ang mga chismis. Hindi ko akalain na si Alvin ay isang kabataan lang talaga. Ang mga dumaraan na nagsisiksikan upang manood ay nag-usap-usap sa kanilang mga sarili. Natural na narinig ni Alvin ang lahat ng mga talakayang ito, ngunit umiling lamang siya at ngumiti at hindi ito isinapuso. Walang kakulangan ng mga katulad na talakayan sa lahat ng paraan, at nasanay na siya dito. Pumunta ka. Sa sandaling ito, isang marangyang karwahe ang dumiretso sa kanila na may napakabilis na bilis. Sumimangot si Alvin. Ilipat. Ang driver ng karwahe ay halatang labis na nangingibabaw, at siya ay sumigaw habang inihahampas niya ang letigo ng kabayo sa kanyang kamay. Ang mga mata ng tsuper ng karwahe ay halatang may halong panunuya sa loob niya habang tinitingnan niya ang mga naglalakad na nagkakagulo sa magkabilang gilid ng kalsada. Hindi nagtagal, napansin niya ang grupo ni Alvin. Sumimangot ang driver ng karwahe, pagkatapos ay sinulyapan niya ang standardized na Valador robes na suot ng grupo ni Alvin. Malabo niyang batid na maaaring hindi simple ang mga taong ito, kaya natarante siya sa kanyang puso habang nagmamadaling hinigpitin ang mga hawak. Tumigil ka. Huminto ang karwahe sa layong hindi man lang 3 metro mula sa kabayong nasa ilalim ni Alvin. Bakit ka tumigil? Sa sandaling ito, isang boses ng lalaki ang tumunog mula sa loob ng karwahe. Third Young Master, may ilang army lord sa unahan. Hintayin muna natin silang makapasa. Napatingin ang tsuper ng karwahe sa kabataang nakasuot ng Valador robe at bahagyang hindi kumpiyansa. Anong mga Panginoon ng hukbo? Isang bahagyang naiinip na boses ang narinig mula sa loob ng karwahe. Hindi nagtagal, nabuksan ang kurtina ng karwahe, at inilabas ng isang binata ang kanyang ulo. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ng binata ay hindi napigil ang humigpit mula sa sulyap na ito, at isang pakiramdam ng galit at masamang hitsura ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niya ang kabataang nasa harapan niya. Ikaw kasi. Bahagyang natigilan si Alvin sa binata bago siya biglang sumigaw sa gulat sa kanya. Kilala ko ba siya? Maingat na pinalaki ni Alvin ang binata na inilabas ang kanyang ulo mula sa loob ng karwahe, at ang mga alaala sa kanyang isipan ay mabilis na kumislap. Sa huli, isang malabong figure ang lumitaw sa kanyang mga mata, at dahan-dahan itong sumanib sa taong nasa harapan niya. 2 taon na ang nakalilipas, ang eksena sa labas ng Triumph City ay nag-flash sa isip ni Alvin. Sa oras na iyon, nagmamadali siya sa kalsada patungo sa Triumph City nang makatagpo siya ng isang kabataan at batang babae na itinuturing ang buhay ng tao bilang isang bagay na walang kwentang damo. Ang kabataan at dalaga ay parehong naglakbay sakay ng Fergana horses. Sa pagkakataong iyon, sinadya niyang iwasan sila sa gilid ng kalsada. Ngunit sa hindi inaasahan, ang batang babae na iyon ay talagang inihampas ang kanyang letigo sa kabayo sa kanya. Tinuruan niya ng leksyon ang batang babae, at tumayo ang kabataan para sa batang babae at inatake siya. Sa huli, ang braso ng binata ang naputol niya. Noon lamang nalaman ni Alvin na ang kabataan ay si Sydney, ang ikatlong anak ng county governor ng Swallow Mountain County. Ikaw pala. Naalala ni Alvin na ang binata sa harap niya ay ang mismong Sydney na pinutol niya ng braso 2 taon na ang nakararaan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.